Sa 8 taong gulang, gamit lamang ang isang maliit na kutsilyo, niligtas ko ang isang grupo ng mga batang may trust fund sa kabilang panig ng hangganan. Pagkatapos akong dalhin pabalik sa bahay, may isang bagay na hindi inaasahan ng aking nalaman. Ako ang panganay na anak ng isang mataas na lipunan na pamilya. Walang mga luha ang muling pagkikita sa pagtitipon ng pamilya. Ang nakuha ko lang ay ang panlilibak at pagpapakita ng dominasyon ni Mrs. Lin mula sa simula pa lang. Makakabalik ka man, huwag mo nang isipin pang guluhin ang iyong batang kapatid. Sa oras na inaasahan ng lahat na ako'y iiyak na, tumingin ako sa aking tunay na ama at tuwid na tanong, siya ba ang aking stepmother? Halos maputol ang hininga ng stylist na nag-aayos ng aking damit, halos hindi makapagsalita sa takot. Nakatayo si Mrs. Lin at sumigaw, anong klaseng bagay ang sinasabi mo? Paano ako naging madrasta mo? Tumingin ako sa kanya ng malawak at madilim na mga mata. Hindi ka ba? Kung talagang anak kita ako, nawala mo ako sa lahat ng mga taon na ito. Hindi ka ba dapat mas maganda ang trato sa akin? Bakit mas minamalas mo ang ampon mong anak kaysa sa akin? At parang hindi ka pa masaya na nakita mo ako, hindi na siya makatanggi sa sinabi ko. Nakatayo si Mrs. Lin doon na parang batang napag-alitan, hindi makapagsalita. Tumingin ako sa aking ama, nasaan ang kwarto ko? Huminto si Lin Bingwen, yung nasa ikalawang palapag malapit sa bintana. Ngumiti ako ng bahagya, saka diretso akong umakyat nang hindi pinapansin ang kahit sino. Ang hindi pamilyar na paligid mula nang umalis kami sa hangganan ay nagpapanatili sa aking mga instincts na nakaalarma. Hindi ako nakatulog ng ilang araw. Kahit na 10 taong gulang lang ang katawan ko, may hangganan din ang kaya nitong tiisin. Pagpasok ko sa kwarto, agad akong nawala ng malay. Pagbukas ko ng mata ko ulit, maaga pa kinabukasan. Halos nakarating na ako sa pintuan ng hapagkainan nang marinig ko si Lin Jingquan, ang ampon ng pamilya na nakasimangot sa reklamo. Ang huli na ng oras na ito at tumatawag pa rin ang mga kaibigan ko. Inay, ayoko na maghintay pa sa kanya. Iniipit ni Mrs. Lin ang pisngi niya ng may pagmamahal. Bumalik ka na sa pagtawag sa kanila, malapit na kaming umalis. Mukhang natuwa si Lin Jingquan. Tumalon siya mula sa mesa, halatang nais pa niyang matulog ng mas matagal. Tiningnan ni Mrs. Lin ang oras. Halos mauubos na ang kaunting pasensya niya. Pagkatapos ay napansin niya ako at nagbitiw ng malamig na hininga. Natutulog hanggang tanghali at pinaghihintay ang lahat. Walang manners talaga. At kapag nakatagpo ka ng mga kaibigan ni Jingquan mamaya, mag-ingat ka sa pag-uugali mo. Galing sila sa mga pamilyang elitista. Hindi ito katulad ng lugar kung saan ka lumaki. Umupo ako, uminom ng malamig na gatas at sinabi, hindi ako pupunta. Huwag mo na akong hintayin. Napatigil si Mrs. Lin. Nanatili akong walang emosyon at dagdag ko, hindi mo naman tinanong kung gusto ko bang pumasok noong una, di ba? Lin Jingquan ay naputol ang hininga, saka hinayla ang braso ni Mrs. Lin bilang pagtutol. Inay, iwan na lang natin siya. Huwag mo siyang pagbilan ng magagandang damit o bag sa paaralan. Hayaan siyang pagtawanan kapag nagsimula na ang klase. Pumayag si Ginoo. Lin, inalis ang panyo at umalis. Naging tahimik, nakapagpahinga ako habang kumakain. Nang matapos na ako at itulak ang upuan ko pabalik, isang dalagang mga 16 o 17 taong gulang ang bumaba ng paurong sa hagdang, magulo ang buhok. Bumaba siya sa upuan ng walang salita at tumawag sa tagapag-alaga para sa almusal. Walang sandwich ngayon. Gusto ko ng steak. Bilasin mo. Gutom na ako. Agad namang tumugon ang katulong. Siyempre, miss. Agad-agad. Pagkatapos ay lumapit siya upang ipakilala kami. Ginoo, ito ang batang si Chen Chen. Kakadating lang niya kahapon. Anak, ito ang iyong nakatatandang kapatid na si Lin Shuren. Hindi man lang siya tumingin. Nag-away ng gusto ang mga magulang ko tungkol sa batang ito at ngayon kailangang dalhin siya pabalik para magulo ulit. Nagbigay sa akin ng nakahiya na tingin ang katulong, saka siya tumingin sa akin na nakatitig ng matindi sa laptop na hawak ni Lin Shuren. Humilig siya sa akin. May problema ba ang batang Panginoon? Tinuturo ko ang nagliliwanag na screen. Saan mo pwedeng mabili yan? Nag-alinlangan ng katulong. Ibig mong sabihin ay isang computer. Dahil bata ka pa at baka hindi mo pa nagagamit ito dati, hindi pa namin ito inilagay sa kwarto mo. Pumunta ako sa ilalim ng upuan ko, kumuha ng isang plastic na bag at iniabot sa kanya ang isang makapal na sako ng pera. Sapat na ba ito para makabili ng isa, kahit si Lin Shuren, na abala sa kanyang screen, ay nabigla ng husto. Natawa siya ng malakas. Gusto mo ng isa? Sige, makakakuha ako ng isa para sa'yo. Pero marunong ka bang gumamit nito? Lumapit ako ng walang pag-aatubili. Ipakita mo sa akin. Tinawag ako ni Lin Shuren. Mag-ingat ka. Lahat ng nakikita mo sa screen na ito ay binuo mula sa mga karakter na tulad nito. Kitang-kita ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa keyboard habang nagsasalita siya. Ang mga linya ng code ay dumaan na parang isang banyagang wika na nakakalito tingnan. Pinindot niya ang enter at biglang lumitaw ang isang bagong pahina. Inilapit ni Lin Shuren ang laptop sa akin at ngumiti ng may pilyong ngiti. Simple, di ba? Gusto mong subukan. Kahit tanga pa ay maiintindihan mo ito. Kung hindi, patutunayan niya na wala ka ng pag-asa at hindi mo na ako tatawaging ate. Kung magtagpo tayo sa labas, magpanggap kang hindi mo ako kilala. Naintindihan. Tahimik na pinunasan ng alalay ang kanyang noo. Palagi nang may likas na talento si Miss Lin sa teknolohiya. Nang iniisip na lumaki ako sa probinsya at marahil ay hindi pa nakakahawak ng computer, nakaramdam siya ng kaunting awa. Napansin ni Lin Shuren na nakatitig pa rin ako sa screen. Binulungan niya ako. Anong hinihintay mo? Simulan na. Tumayo ako sa tabi ng mesa. Kaunti lang ang taas ko para makita ang ibabaw. Isang munting ulo lang ang nakikita sa screen.
Isang medyo nakakatawang tanawin. Pinanood ni Lin Shuren akong magkamali-mali sa mga susi, pinindot ang ilang mga button, at pagkatapos ay nanlaki ang mata sa bawat letter sa screen na para bang una niyang natutunan ng mga ito. Natuwa siya. Inukit niya ang mga binti at naghintay na bumigay ako at sumuko. Naghihintay na siyang saktan at pasayahin ang kanyang hilig sa kalokohan. Sa simula, mabagal ang takbo ko, pero nang maunawaan ng isip ko ang mga susi, nagsimula nang lumipad ang mga daliri ko. Inakala ni Lin Shuren na nagmamadali lang ako sa pag-type hanggang nakita niya ang code na isinulat ko. Halos mahulog ang tasa niya sa sahig. Sinulat mo ito, kinuha niya ang laptop at sinilip ito para sa mga palatandaan ng pandaraya. Tumingin ako sa kanya ng may pagdududa. Lagi mong minamanmanan ako. Isang segundo ang lumipas, tumingin siya sa akin na para bang ako ay isang bagay na hindi tao. Hinawakan niya ako sa ilalim ng mga braso nang walang salita at nagtungo sa itaas. Inupo ni Lin Shuren ako sa kanyang gaming chair. Sabay-sabay niyang pinindot ang apat na nakapalibot na monitor. Ang kodigo mula sa bawat bintana ay kumalat sa harap ko. Tumingin siya sa akin ng buong seryoso. Gaano kalaki ang naiintindihan mo dito? Tumingin ako sa kanya ng may pagtataka. Pinag-aralan ang mga screen ng nakasimangot at pagkatapos ay itinuro ang isang linya sa ikatlong monitor. Mali ito, ngumisi si Lin Shuren at lumapit ng malapit. Nasaan ang mali? Pinindot ko ang screen para i-highlight ang linya, binura ito, at nag-type ng kapalit. Hoy! Huwag mo lang galawin ng mga bagay-bagay. Nawawala na si Lin Shuren. Matagal na siyang hindi nakakatulog para dito, nilabanan ng lahat para sa mahalagang laban sa kampyonato, at ngayon may batang nakialam sa kanyang trabaho. Handang-handa na siyang sumabog. Nakalimutan na niya na siya ang nagsabi sa akin na tumingin siya lang ang malapit ng sumabog. Nang lumiwanag ang screen, ang salitang panalo ang biglang nag-flash sa display. Mula sa mga speaker, narinig ang sigawan ng kanyang mga kasamahan na nagdiriwang. Goddess mo! Ang gulo mo. Nahanap mo agad ang bug. Tayo ang mga kampyon. Nakapako si Lin Shuren sa kanilang masiglang pagdiriwang. Dahan-daang siyang humarap sa ikatlong monitor. Lalong lumaki ang mga mata niya. Inalag niya ang ulo, nahihiya sa pagpapakita ng galing sa espada sa harap ng isang grandmaster, pero tinawag siya ng buong buo. Gusto mo pa rin ba ng computer na yon? Sabi niya, bibilhan kita niyan. Hindi ako nag-atubili. Oo, sige. Tara na. Lumingning ang pakiramdam ni Lin Shuren habang naglalakad. Sa daan, binuksan ni Lin Shuren ang isang diksyonaryo sa kanyang telepono. Partikular niyang binanggit iyon para subukan ako. Pero sa 15 minutong biyahe, natapos ko na ang buong diksyonaryo. Tumingin si Lin Shuren sa ulo ko ng may disbelief at napasabi, paano ba talaga gumagana ang utak na ganito? May mga gene ba talaga tayo nito sa pamilya natin? Ito ang unang pagkakataon na nakarating ako sa isang lugar na ganito kasaya at matao. Pumasok ang aking instinct at sinilip ko ang bawat mukha sa paligid ko. Akala ni Lin Shuren na kinakabahan ako at niyakap niya ang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Nakalimutan na niya kung gaano niya ako kinamuhian, ilang oras lang ang nakalipas. Samantala, hindi pa ako sanay na hinahawakan. Muling sinubukan kong kumawala, ngunit sobrang excited ni Lin Shuren, hinailan niya ako ng hindi bibitaw. Sa mall ng electronics, pumasok siya ng may buong autoridad. Ipakita ang pinakamahusay mong setup. Ang tindero ay kaibigan niya at halatang naguguluhan nang makita siyang may kasamang bata. Galing si Miss Lin na mimili kasama ang isang maliit na kapatid. Ngayon ay isang bihirang tanawin. Bagamat mukhang medyo maitim ang kulay niya, ipinagmalaki ni Lin Shuren ang kanyang anak. Pakiusap, hindi siya katulad ng iyaking Lin Jingchuan na iyon. Ito ang tunay kong kapatid, dugo ko siya. Manatili akong tahimik sa tabi ng counter hanggang naramdaman kong hinawakan niya ang likod ng aking kwelyo. Sobrang laki nito para dalhin. Ipasa nila ito. Pagkatapos ay dinala niya ako papunta sa tindahan ng libro. Sa loob, kinuha niya ang isang bungkus ng mga librong pangsimula sa programming at ipinatong ito sa aking mga braso. Para ito sa iyong pundasyon. Magulo ang pagkakaayos ng iyong code. Nakatayo ako roon na hawak ang mga aklat na mas makapal pa sa mga bricks, nakatingin sa paligid at biglang nakita ang isang pamilyar na mukha. Napalingon ng tao sa parehong sandali. Lin Chen, anong ginagawa mo dito? Balak kong bumisita sa iyo sa loob ng ilang araw. Kumusta ka na? Siya lang ang nag-iisang tao na kilala ko sa lungsod na ito at tumulong sa akin noon bago ako ngumiti. Nakatira na ako ngayon kasama ang pamilya Lin. Ayos lang. Salamat. Ngumingiti siya ng mainit. Ang galing naman. Mag-ingat kay Lin Shuren. Hindi siya yung tipo ng mahinahon. Nagsimula na akong tumango. Pero bago pa ako makapagsalita, may isang kamay na humawak sa akin at itinulak ako pabalik sa likod ng isang tao. Biglang lumitaw si Lin Shuren, nilusob at hinawakan ng babae sa leeg. Yun Ruyaw, sino ba talaga ang tinatawag mong mananakot? Akin ang kapatid ko. Bakit ka lumalapit sa kanya? Gusto mong makipaglaban? Komendat si Yun Ruyaw. Magkasama kayong dumating. Tumawa si Lin Shuren, halatang halata na kasama mo ako. Nagtaka si Yun Ruyaw at itinaas ang mga kamay bilang pagsuko. Isang maling pagkakaintindi. Ang kapatid ko at ako ay umuwi mula sa hangganan ng magkasama. Malaki ang naitulong niya sa akin. Gusto ko lang sana kumustahin. Yumuko si Yun Ruyaw para tingnan ang mga libro sa aking mga braso. Para ba sa iyo ang lahat ng ito? Talaga bang kaya mong basahin ang mga ito? Tumango ako. Pagkatapos na maalala na kilala siya sa kanyang mga marka, tanong niya, maaari mo ba akong tulungan pumili ng mga gabay sa pag-aaral? Siyempre, sabi ni Yun Ruyaw na may ngiti, malinaw na masaya na maibalik ang pabor.
Binigyan niya ako ng ilang pamagat pagkatapos ay niyayakap ang ulo ko ngunit napigilan ng matalim na tingin mula kay Lin Shuren. Nagbailan siya at itinuro ang mga mataas na estante. Sa totoo lang, ang pinakamabilis na paraan para mapalakas ang kakayahan sa pagbasa ay sa pamamagitan ng mga larawang aklat at hindi pa naman sila nakakabore. Gusto mo ng ilan? Hindi pa ako nakabasa ng aklat na may larawan. Ngumiti ako ng may curiosity. Hindi mo mararating yan. Hayaan mong pipili ako para sa'yo. Halos ang ayon na ako nang umangat ang mga paa ko sa lupa. Muling ako niangat ni Lin Shuren. Ngumisi siya kay Yun Ruyao. Kaibigan mo ba siya? Mag-ingat ka sa sarili mong gawain. Ngumiti si Yun Ruyao nang walang magawa at tumango. Matapos pumili ng ilang mga aklat pambata, umalis kaming tatlo sa tindahan ng libro. Nagmungkahi si Yun Ruyao ng ice cream. Ang tamis na sumabog sa dila ko ay nagpasaya sa aking mga mata. Si Lin Shuren, na matagal nang nakatitig sa aking ekspresyon, ay mukhang labis na nasiyahan. Kung gustong gusto mo ito, bibili tayo ng buong freezer. Kumain ka ng kumain hanggat gusto mo. Sa salamin mula sa sahig hanggang kisame, napatingin ako ng mabilis at nagtagpo ang aming mga mata ni Lin Jingquan na nagulat mula sa labas. Napansin ng grupo ng mga bata sa labas na huminto siya at sinundan ang tingin niya papunta sa tindahan. Hindi ba yun ang kapatid mo? Bakit siya nandito kasama ang ibang bata? Oo, hindi mo ba sinabi na sobrang abala siya para sa'yo? Pero nandito siya, nakaupo kasama ang iba. Sabi mo ba, mahal na mahal ka ng kapatid mo? Pasukin na natin at pa-oo siya na bumili sa atin ng ha-agendas. Oo, gusto ko lang talaga ng ice cream. Hiniling ng grupo na sumama siya. Napailing si Lin Jingquan, nakatitig sa amin tatlo. Sige, tara na. Gusto kong makita mismo kung paano nakumbinse ng probinsya nung ito ang kapatid ko na makipagkita sa kanya. Nang hindi na naghihintay na maupo, dinagsa ng buong grupo ang aming mesa. Anak, si Lin Jingquan ang unang bumunot, niyayakap ang manggas ni Lin Shuren at nagpapakitang gilas. Paano ka nakalabas nang hindi sinasabi sa akin? Sana sabay tayo sana pumunta. Lahat ng mga kaibigan ko mahal ka. Oo, Shuren. Sabi ni Jingquan na ang galing mo sa mga laro. Pwede mo ba kaming turuan? Ang dami mong in-order na ice cream. Pwede ba kaming makahingi? Nararamdaman ni Lin Shuren ang sakit ng ulo dahil sa sobrang usapan. Inalis niya ang kamay ni Lin Jingquan. Hindi ka nga nag-iisa, hindi ka pa bro. Tumigil ka na sa pagsira ng araw ko. Hindi inaasahan ni Lin Jingquan na mapapahiya siya ng ganito kalaki. Namula ang mukha niya sa pula. Hinawi niya ang labi at tumingin ng may awa. Pero gusto kong makasama ka. Nagpalitan ng naguguluhang tingin ng ibang mga bata at itinuro ako. Sino siya? Bakit siya ang pwedeng umupo kasama si Shuren? Siya ba ang maliit na kapatid ni Ruyao? Nagpanik si Lin Jingquan, takot na malaman nila na ampon siya. Sa pagmamadali, bigla niyang nasabi na anak siya ng bagong tagapag-alaga. Mukhang nasiyahan naman sila. Nang muling tiningnan nila ako, naging mapag-aatubang ang kanilang mga mata. Hindi na nakapagtataka na sobrang tanya. At pangit din ang suot niya. Jingquan, ang bait ng kapatid mong babae na tratuhin ang anak ng katulong. Kaya bakit hindi niya tayo tratuhin? Hindi naman na hindi nila kayang bumili ng ice cream. Mga batang mula sa mayayamang pamilya ay hindi sanay na sinasabi sa kanila ang hindi, at dahil nasa posisyon ako bilang isang mas mababa sa kanila, mas nararamdaman nilang karapat-dapat sila. Ngunit bago pa makapagsalita si Lin Jingquan, pinukol ni Lin Shuren ang kamay niya sa mesa. Ang ingay nito ay napaatras ang bawat bata. Tumingin siya pataas. Lin Jingquan, sino ba talaga ang tinawag mong anak ng katulong? Matagal ka nang nakatira sa pamilya Lin kaya nakalimutan mo na ang sarili mong lugar, hindi ba? Hinawakan niya si Lin Jingquan sa leeg at hinarap siya, bumaba ang boses niya. Lahat ng kinakain mo, lahat ng suot mo, pati pangalan mo, hiniram mo sa iba. Anong karapatan mong tumayo dito at mangloko? Anak, hindi pa kailanman nakitang galit ni Lin Jingquan ang kanyang ate, ni hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa publiko. Humalakak ang luha sa kanyang mukha. Binatukan ni Lin Shuren siya at itinuro ako, direktang kinausap ang mga batang maliit. Makinig kayo. Kapatid ko siya, tunay na kapatid ko. Kung sakaling mahuli ko kayong nananakit sa kanya, personal kong hahabulin ang bawat isa sa inyo. Nakuha na, lahat ng grupo ay natigil sa takot at nagkahiwa-hiwalay na parang mga pinalilipad na ibon. Iniwan si Lin Jingquan, pinapahid ang mata, binigyan ako ng huling sulyap. Pagkatapos ay tumakbo siya ng umiiyak upang hanapin si Ginang. Lin, Yun Royal tumango mula sa kabilang panig ng mesa. Talagang kailangan niya ng mas mahigpit na kamay na mag-aalaga. Pinigil ni Lin Shuren ang isang malamig na hininga ngunit sa hindi pangkaraniwang paraan ay hindi nagsalita pabalik. Narinig ko ang bawat salita. Hindi talaga ako nag-alala. Walang bisa ang mga atake ni Lin Jingquan. Pagkatapos naming matapos, nananatiling puno ng enerhiya si Lin Shuren. Ano pa ang gusto mo? Sige, kunin na natin. Tumango ako ng ulo. Gusto kong umuwi at magbasa. Pagkatapos, isang napakalakas na pagsabog ang bumayo sa unang palapag, kasunod ang mga sigaw. Nangunguna na akong yumuko sa likod ng proteksyon bago pa man kumilos ang iba. Sina Lin Shuren at Yun Royao, nagulat sa ingay, agad na sumunod at nilinggan sa likod ng salamin na balustrade kasama ko. Ano yun? Tumalikod ako at ipinindot ang daliri sa labi ko. Pagkatapos ay tahimik kong sinabi, baril.
Parehong nanigas sina Yun Royao at Lin Shuren. Sinundan nila ang aking tingin. Tiyak na, sa gitna ng mataong atrium sa ibaba, isang nakamaskarang lalaki ang nag-iikot ng baril sa buong silid. Walang gumalaw, sigaw niya. Humarap siya at binasag ang tindahan ng alahas gamit ang baril niya. Ibibigay ang lahat ng ginto ngayon. Nanginig ang mga tauhan habang nagsusumamo silang tumayo. Nakataas ang mga kamay, nilalakad nila upang buksan ang mga display case. Pinulot nila ang mga alahas na nanginginig ang mga kamay. May kakaiba sa pakiramdam ko tungkol sa lalaking ito. Napansin din ni Yun Royao yon. Pinag-aralan niya ang kamay niya na may baril. Nanginginig siya at halos hindi makalakad, lasing siya. Kung pumasok ang pulis, maaaring mapuno siya sa galit. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang isang grupo ng mga pulis at agad na tumaas ang galit ng lalaki. Pinipisil niya ang baril sa ulo ng isang clerk at sumigaw, "Ikaw ba? Binulungan mo ako." Bago pa makapagsalita ang kahit sino, pinutok niya ng walang pag-aatubili. Isang malakas na kalabog, dugo. Ngunit ang recoil ang nagpasigla sa kanyang pagtama. Hindi tinamaan ang ulo ng clerk at sa halip ay tinamaan ng balikat. Bumagsak ang clerk, umiiyak sa sakit. Sa kabila nito, sumabog ang ingay sa hall at ang sigawan at iyak ng mga bata ay pumuno sa lahat. Sumunod ang lalaki sa ingay at nakita ang isang grupo ng mga batang nagkakapit-bisig. Lumapit siya, niyakap ang isa sa leeg at ipinatong ang baril sa ulo ng bata. Tumigil ka na sa pag-iyak, walang ibang ingay. Napadpad ang bata na isa palang kaklase ni Lin Jingchuan. Samantala, si Ginang. Lin, bagong tapos magmanicure, ay mahigpit na nakahawak kay Lin Jingchuan sa likod ng isang hanay ng mga palamuti sa halaman. Huminga ng malalim si Lin Xueran kahit na siya ay isang amang-ampan sa lahat ng malas. Pagkatapos ay kumilos ako. Lumuhad ako ng mababa at pumasok sa isang tindahan sa malapit. Ito ay isang tindahan ng kagamitan sa labas. Nakahiga ng patagilid sa sahig sa likod ng counter ang may-ari. Mabilis akong kumilos. Isang folding na kutsilyo, isang piraso ng tali. Pagdaan sa counter, kinuha ko rin ng isang marker pen. Dali akong pumasok si Yun Royao. Anong ginagawa mo? Tiningnan ko siya, tapos ang lapis at inabot ko na. Magsusulat ka. Wala pang ideya si Yun Royao kung ano ang balak ko, pero kumilos na ako kaya dali-dali siyang sumunod sa akin. Nakarating kami sa lugar ng pahinga sa harap ng ikalawang palapag. Humarap ako sa mga opisyal sa kabilang side ng salamin, handang pumasok. Pinagkaguluhan ko ang dalawang braso ko, pinipigilan sila. Ang mga naghihintay ng tulong ay desperado na, ngunit takot na gumawa ng ingay. Tanging mapapanood lang nila. Nang makahabol si Yun Royao, niyakap ko ang kanyang braso. Itinuro ko ang mga opisyal sa labas. Gamitin mo ang panulat. Sabihin mo sa kanila. Lasing-lasing ang lasing at nag-iisa ang barilista. May nasaksihan na siyang tamaan ng baril. Ngayon may hostage siyang bata. Sa wakas naintindihan ni Yun Royao kung bakit ko kinuha ang panulat. Mabilis siyang pumunta sa salamin at isinulat ang impormasyon ng mabilis at malinaw na mga palo. Ang mga opisyal sa labas na nakabitin sa mga linya ay halatang napatigil. Agad nilang tinawagan ang kanilang komandante. Hinayla ko ang manggas ni Yun Royao at tiningnan siya ng mahinahon. Para rin, mukhang may dalang pampasabog siya. Nakita ko ang fuse, pero kakaiba ang kulay nito. Yun Royao at Lin Shiren ay nanginig ang buong katawan. Mabilis na lumapit si Lin Shiren at yumuko sa harap ko. Anong kulay ng fuse? Makulay, sabi ko. Yung nakita ko sa hangganan ay palaging kulay abo o kulay lupa kaya malamang galing ito sa isang tindahan ng mga gamit pang-arte. Mga gamit sa tactical na laro. Sumikat na ang mga ito kamakailan. Pwede mong gawing mukhang tunay na tunay sila. Tumingin si Lin Shiren kay Yun Royao ng seryoso at dahan-daang ngumiti. Pinisil ni Yun Royao ang labi niya at nagsulat ng susunod na mensahe sa salamin. May dalang pampasabog ang suspect. Sa ganitong sandali, kailangang eksakto ang bawat salita. Sa kanilang edad, anumang kalabuan ay maaaring magdulot na hindi seryosohin sila ng pulis at maaaring magdulot ito ng pagkawala ng buhay. Matagal na nakaon ang radyo ng mga pulis dahil sa huling mensahe. Muling hinayla ko ang manggas ni Yun Royao. Maiksi ang aking boses, ngunit matatag. Bababa ako para iligtas sila. Parehong nakatitig sa akin sina Yun Royao at Lin Shiren. Ang kanilang tugon ay dumating sa parehong sandali. Hindi talaga pwede. Masyadong delikado. Ipapaubaya ang isang 10 taong gulang na harapin ang armado na mandurukot. Ang ideya ay walang katotohanan. Ngunit muli, narinig ang iyak ng isang bata mula sa ibaba, kasunod ang galit na sigaw ng lalaki. Lahat ng mall ay huminga ng malalim. Nag-alinlangan si Yun Royao. Sigurado ka na dito, hindi ba? Tanong niya ng tahimik. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Huminga ng malalim si Yun Royao. Inalis niya ang kamay ni Lin Shiren at tumingin sa akin. Mag-ingat ka na rin. Ito ang unang beses na may nagsabi niyan sa akin. Hinawakan ko ang kanyang tingin ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Pagkatapos ay niyakap ko ang tali at bago pa man sila makapagsimula, nawala na ako, bumaba sa unang palapag sa isang iglap. Sina Yun Royao at Lin Shiren ay nakayuko sa balustrade at tiningnan pababa. Ang maliit na figura ay nawala na sa gitna ng tao. Hindi lang ang barilista, halos walang nakapansin sa akin sa karamihan. Yung iba ay nanatiling nakatitig ng walang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pinanood ni Lin Shiren kung paano ako dumadaan ng mababa sa gitna ng tao, unti-unting lumalapit kay Ginang. Lin at Lin Jingquan, isang tahimik na hakbang sa bawat pagkakataon. Bigla niyang niyakap ang braso ni Yun Royao. Nagkamali ba ako? Sabi niya, hindi matatag ang boses. Kakadating lang ni Chen Chen. Alam niya ng eksakto kung ano ang ugali ng mga magulang niya. Ang tatay niya ay alaga lang sa pera. Lagi nang pipiliin ng ina niya si Lin Jingquan. At para sa akin, siya lang yung batang sinama ko lang ng walang plano. Ang salitang tulad ng kapatid ba talaga ay
sapat na dahilan para isakripisyo niya ang kanyang buhay. Tumingin si Yunroyo pabalik sa kanya ngunit hindi nagsabi ng iniisip niya na para sa akin, hindi naman talaga sila pamilyang tunay. Magkakilala lang sila, pero sa ngayon, iisa lang ang magagawa natin, sabi niya. Kailangan nating maniwala na kaya niyang mailigtas sila. Naniniwala siya na hindi ako pangkaraniwang bata. Sa unang palapag, patuloy na umiiyak ang batang bihag, ipinapahayag ang kanyang takot sa paraang alam niya. Ang namumuwala na baril ng lasing na barilista ay kumakabog. Tumahimik ka, galit niya. Isang salita pa at papatayin kita ngayon. Inipit niya ang baril diretso sa bungo ng batang lalaki. Ang mga tao sa paligid nila ay napasinghap ng sabay-sabay. Sa labas ng pinto, sa wakas ay nagpa siya ng kumilos sa mga opisyal base sa impormasyon. Nagsimula silang pumasok ng tahimik, naka-plain clothes, at nagsasama-sama sa maliit na grupo. Sa nakita nila ang eksena sa tabi ng counter ng alahas, lahat sila ay napatla at tahimik na nagpasalamat na hindi nila pinilit pumasok ng mas maaga. Anumang sibil o batang nasaktan, kahit isa lang, ay magiging isang kalamidad. Mas masahol pa, ang ayos ng mga kalapit na gusali ay nagpadagdag sa hirap na makapwesto bilang sniper, kaya't mas naging mahirap siyang hulihin. Hindi rin nila pwedeng umasa sa isang kakaibang bata. Ang nagagawa lang nila ay dahan-daang maglakad sa gitna ng tao, tahimik na nilalapit ang distansya sa barilista. Nang makalusot ako sa mga palamuting halaman at lumitaw sa tabi ni Ginang Lin at Lin Jingquan, nakaluhod si Lin Jingquan sa mga braso ni Ginang Lin, mahina ang iyak. Nagulat si Ginang Lin nang makita ko. Bakit nandito ka? Halos agad, nagbago ang ekspresyon niya sa gitna ng alitan. Halos hindi niya may pagsasama-sama si Lin Jingquan, paano pa kaya kung may isa pang bata? Hindi ko binigyan siya ng pagkakataong mag-isip. Inalis ko ang kanyang braso sa tabi at mabilis na pinatama ang aking kamay sa likod ng leeg ni Lin Jingquan. Kahit gaano ako kaliit, sapat ang lakas, biglang nanghina siya agad. Halos mapatili ang sigaw ni Ginang. Lin! Pinigilan ko ang kanyang bibig bago makalabas ang anumang ingay. Pagkatapos ay itinuro ko ang emergency stairwell sa malapit, nagpapahiwatig na maaari niyang dalhin si Lin Jingquan mula doon. May isang bagay na nakapaloob sa kanya, hindi inaasahan, halos kamangha-mangha. Mahigpit niyang niyakap si Lin Jingquan at dumaikit sa hagdang. May sapat na silungan, hindi sila makikita. Pero sa kalagitnaan, napagtanto niya na wala ako sa likod niya. Bumaling siya pabalik at nakita akong nakaluhod sa eksaktong lugar kung saan niya ako iniwan, nakatitig ng kalmado. May something sa mukha na iyon, sa mga mata na iyon, na nagpaparamdam sa kanya ng isang di maipaliwanag na kalungkutan sa tuwing tinitingnan niya sila, na para bang hindi kailanman niya inasahan na may kukuha sa akin, na para bang ang alam ko lang ay panoorin ng iba na umaalis. Bumukas ang bibig ni Ginang. Ling. Tinawag niya ang pangalan ko, pero sa puso lang niya. Inikat ko ang ulo ko para magpabilis siya. Gusto niyang sabihin ito ng sobra. Kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Pero nang tumingin siya sa Lin Jingquan na nasa kanyang mga braso, ang takot na mawala siya ang nagpasakop sa lahat ng iba. Sa huli, tumitig siya sa akin ng matagal bago lumingon. Sa ikalawang palapag, pinanood ni Lin Chuan bawat segundo nito. Nakagat ang panga niya, mapula ang mga mata niya. Kinamumuhian niya ang kanyang kawalang kapangyarihan, at mas lalo pa niyang kinamumuhian ang katigasan ng loob ng kanyang ina. Nang tumigil ang kanyang tingin sa akin ngayon, hindi na ito ang kilig ng bago. Ito ay isang tunay na bagay, isang bagay na nag-aalala sa kanya. Naghintay ako hanggang sigurado akong nakapasok na si Ginang Lin sa hagdang, saka ako tumingin palayo. Lagi kong naniniwala na walang libre sa mundong ito. Binilhan ako ni Lin Chuan ng computer at pinatikim ako ng ice cream. Kailangan ko siyang bayaran sa utang na iyon. Para sa ibang tao sa mall, minsang sinabi sa akin ng matandang nagpalaki sa akin na kapag sobrang dami ng masasamang tao sa mundo, ang tanging paraan para manatiling mabuti ay patuloy na gumawa ng mabuti. Ayokong maging katulad ng mga tao sa nayon. Nais kong maging mabuting tao. Patuloy pa rin ang iyak ng mga batang malapit, hindi nila mapigilan, at yon ang pumupukaw sa atensyon ng barilero sa bawat direksyon. Pero pinapalala rin ito ang kanyang galit. Ang mga ugat sa kanyang kamay na nakatutok sa gatilyo ay nagsimulang lumitaw. Ang batang hawak niya ay kulay asul na ang labi. Alam kong wala ng oras. Pumasok ako sa grupo ng mga bata. Nang muling tumingin ang tirador sa pinto, niyakap ko ang binti ng bihag na batang lalaki at hinailan ng malakas. Napaatras siya, nagulat ng husto. Nabuwag ang hawak niya. Nahulog ang batang lalaki. Sino ang gumawa niyon? Nagalit siya at walang pag-iisip na itinulak ang baril pasulong. Malakas na tumama ang baril sa noo ko. Hindi ako kumilos. Lahat ng nasa paligid namin ay huminto sa paghinga. Natakot na baka mawala siya sa kontrol at barilin kami agad. Sino mang ordinaryong tao ay matagal nang bumagsak. Maaaring mangyari ang aksidenteng pagputok sa kahit anong sandali. Pero hindi ako umiyak. Dahan-dahan kong itinaas ang parehong kamay at nagsuko. Maitim at matatag ang aking mga mata. Nag-alinlangan pa ang barilista. Pagkatapos ay nagpasya siya, ang huli na hindi iiyak at iiyak. Ang utak niyang lasing sa alak ay nagpasya ng hindi nag-iisip. Hinawakan niya ako at ginawa akong bagong bihag niya. Walang nakakaalam nito. Hindi si Yun Ruiao at Lin Chiran sa taas, hindi rin ang mga pulis na dahan-daang gumagapang sa gitna ng tao. Mahirap na para sa pulis na paniwalaan na nagmula ang impormasyong kanilang ginagamit mula sa isang 10 taong gulang na bata. At ito, ang plano ng batang iyon ay unti-unting nagkakatotoo. Sa ngayon, ang magagawa lang nila ay mag-adapt at kumilos kapag dumating ang tamang sandali. Matapos niya akong buhatin, sa wakas ay nakita ko ng malinaw kung nasaan ang bawat opisyal. Pero malayo pa rin sila. Kailangan kong maghintay hanggang maisara nila ang bitag. Sa ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay manatili sa pwesto at magmukha
mukhang walang panganib. Ngunit sa oras na umatras na ang mga pulis, pumutok ang tawag sa telepono ng barilista. Ang tunog ng ringtone ay sumire sa katahimikan. Lahat ng tao sa kwarto ay nanlaki ang mata. Tila nakilala ng lalaki ang tumatawag. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Tense at hindi matatag. Binaba niya ako at pinanatili ang baril na nakatutok sa akin gamit ang isang kamay habang kinukuha ang telepono gamit ang kabila. Ikaw ba yun? Hiwalayan. Hindi ako papayag. Sabi mo gusto mo ng mga regalo para sa kasunduan, di ba? Kukunin ko na sila ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pupunta ako sa pintuan mo ngayon at magpapakasal. Pero biglang nawala ang linya. Ang katahimikan sa kabilang dulo ay nagpasiklab ng isang bagay sa kanya. Pamatak ang luha sa kanyang mukha. Umiiyak siya. Kayo ay mga sinungaling. Kayong lahat. Lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Tumaas ang baril. At tulad ng kanyang daliri ay humigpit sa gatilyo, bigla akong umatake. Kumilos ako na parang multo. Tahimik at mabilis, sumisilid sa kanyang tabi at likod niya. Nagningning sandali ang blade bago ko ito ibinaba ng eksakto sa kanyang palso. Ang kanyang mga sigaw ay palm unit sa hangin. Bumagsak ang baril sa sahig. Nabuwal siya at napasugsog sa lupa. Sa malabo niyang paningin, nakita niya ang mga tao na nagmamadaling lumapit sa kanya at parang kawalan ng pag-asa ang pumuno sa kanyang mukha. Pagkatapos mula sa isang lugar, nakahanap siya ng lakas na abutin ang baril gamit ang kabilang kamay, itinuro ito sa kanyang sariling tiyan. Naging mapatla ang mga opisyal na ilang metro lang ang layo. Lahat ay bumaba, ang lahat na umaatake ay humandusay at tinakpan ang ulo nang hindi alam ang lakas ng pagsabog. Ang pagprotekta sa sarili ang nag-iisang makatuwirang hakbang. Bumaba, bawasan ang pinsala. Pagkatapos, isang ikalawang sigaw. Sila ay napatingin pataas ng kusang loob kasunod ng tunog. Nakaluhod ako sa tabi ng lalaki. Tumaas at bumaba ang folding knife na may mga patak ng dugo sa likod nito. Basang-basa na ngayon ang kabilang palso ng lalaki. Hindi niya mag-alaw ang alinmang kamay. Binukasan ko ang kanyang jacket. Nang makita ang aparato, hindi na ako nag-aksaya ng oras para alamin kung totoo ito. Pinunit ko ang fuse. Pagkatapos ay tumayo ako at pinakawalan ang mga pulis na nakatitig sa akin ng tahimik. Lahat sila ay nabigla. Nakatingin sila sa akin, isang bata na may dalang kutsilyo, dugo sa aking damit, dugo sa aking mukha. Kung mas matanda pa ako, akala nila ako ay isang malamig na mamamatay tao. Matagal bago sila nakabalik sa katotohanan at nagsimula ng ikadina ang lalaki. Nang makita nilang naputol ng tuluyan ng parehong litid sa kanyang mga palso, muling tumingin sila sa akin. Noong mga oras na iyon, si Yun Royao at Lin Chuan ay mabilis na lumapit at sinuri ako mula ulo hanggang paa para sa mga sugat. Nakahawakan ka sa leeg. May nasasaktan ka ba? Naduduwal ka ba? Pupunta tayo sa ospital. Mukhang masakit ang tama sa ulo mo. Tumingin ako sa kanila nang walang emosyon. Ayos lang ako, tahimik kong sinabi. Walang nakinig. Kinuha nila ang isa sa mga kamay ko at hinayla ako papunta sa labasan. May isang opisyal na pumasok upang pigilan kami. Tiningnan niya ako, halatang hindi sigurado kung paano ito sasabihin. Posible kaya na siya muna ang magbibigay ng pahayag. Tunay na hindi niya alam kung ano ang tatawagan niya sa akin. Lumapit si Lin Chuan. Bingi ka ba? Tingnan mo yung bukol sa ulo niya. Pupunta muna tayo sa ospital. Kung kailangan mo ng kahit ano, hanapin mo ako sa bahay ng Lin. Si Lin Bingwen ang aking ama. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kamay at lumabas ng walang ibang salita. Sa ospital, ginagamot ang aking mga sugat. Pati ang pasa mula sa pagkakakulong ay naayos na rin. Nang marinig ng mga nurse na napabagsak ko ang isang armado na magnanakaw, hindi nila mapigil ang purihin ako. Matapang, kaakit-akit, hindi ka pani-pani paniwala. Paglabas ko mula sa silid ng pagsusuri, nakatayo sina Yun Royao at Lin Chuan sa tabi. Matapos nilang masiguro na ayos na ako, saka sila huminga ng maluwag. Yun Royao, na kasing gentle ng dati, hindi mapigilan ng isang payo. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Huwag nang gagawin ulit ang ganitong panganib. Para sa mga matanda ang mga delikadong sitwasyon. Sang bata ka pa rin, alam mo. Lin Chuan, sa kakaibang paraan, nakatayo sa parehong panig niya. Inilagay niya ang mga braso niya. Kung gagawin mo ulit ito, magpapadala ako ng bodyguard na susunod sa iyo tuwing lalabas ka ng bahay. Gusto ko sanang sabihin sa kanila na kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Ngunit pareho nilang nakikita ang parehong pag-aalala sa kanilang mga mata. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. May isang bagay na mainit na bomb alot sa aking dibdib kaya hindi na ako nagsalita. Muling umalingaw-ngaw ang mga kagyat na hakbang mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Dumating si Lin Bingwen kasama ang isa pang lalaki, parehong mabilis na naglakad. Nakakita sa aming tatlo sa labas ng silid pagsusulit, diretso siyang pumunta kay Lin Chuan una. Hindi ka nasaktan, di ba? Ayaw ni Lin Chuan ang ganitong ugali niya, yung paraan ng pag-aalaga niya sa kanya dahil siya ang plano nitong gamitin para mapasa ang ari-arian ng patriarka. Tinulak niya ito palayo. Hindi ako ang nagligtas ng kahit sino. Bakit nakatingin ka sa akin? Kaya lang nung tumingin si Lin Bingwen sa akin sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya, ngunit hindi ito ang pag-aalala ang makikita sa mukha niya. Nagtaka siya at nagtaas ng boses. Sino ang nagsabi sa'yo na lumabas doon at magpanggap na bayani? Alam mo ba kung gaano yun kadelikado? At narinig ko na napaatras mo si Jing Chuan. Wala kang pakundangan. Huwag ka nang gagamit ng ganitong mga kalokohan muli. Parang sinampal ang mga salita. Hindi lang si Lin Chuan ang nagalit. Maging ang ekspresyon ni Yun Royao ay naging malamig agad. Lumapit si Lin Chuan sa harap ko, galit na sumisilip. Tatay, niligtas niya si nanay at si Jing Chuan. Niligtas niya ang lahat sa mall mula sa pagbagsak. Dapat ay nakaluhod ang mga tao at pasalamatan siya. Anong karapatan mong sisihin siya? Hindi mo ba nakikita na nasaktan siya? Nakikita mo ba siya bilang iyong anak, galit na galit at sugatan ng puso niya, para bang lahat ng tao ay laban sa akin?
Ngunit kamakailan lang natanggap ni Lin Bingwen ang ulat ng DNA at wala siyang naramdamang kahit anong pagkakasala. Para sa kanya, hindi ako ang kanyang anak, isang panloloko lang na nagmula sa wala. Nakarehistro na ako sa pangalan ng patriarka, isang sakit ng ulo na hindi niya hiniling. Siyempre, malamig ang tono niya. Oo, at manatili ka na lang sa labas nito, sabi niya ng matatag. Lumaki siya doon. Sanay na siya dito. Kung walang tamang disiplina, magdudulot siya ng tunay na gulo sa hinaharap. Muling lumapit siya sa akin. Ang unang taong hamarang sa kanyang daan ay si Yun Royao. Si Yun Royao ay kilala, may mataas na marka, walang kapantay na asal, palaging magalang sa mga nakatatanda niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakakita sa kanya na tinitingnan siya ng ganoon. Tita Lin, sabi niya ng pantay, magpakalma tayo lahat. Pagkatapos, ang lalaking tahimik mula simula ay lumapit at ipinatong ang kamay sa balikat ni Lin Bingwen. Ngumiti siya ng mainit. Ang bata ay dumaan lang sa isang nakakatakot na bagay. Kung gusto mong makipag-usap sa kanya, maaari namang maghintay. Kung nakakaabala sa iyo ang makita siya dito, bakit hindi na lang siya tumuloy sa bahay ko ng ilang araw? Nagustuhan ko agad ang batang ito nang makita ko siya. Nagniningning ang mga mata ni Yun Royao. Agad siyang lumingon sa kanya. Tatay, halos na rin akong magsasabi niyan. Hayaan mong tumuloy si Chen Chen sa atin habang nagpapagaling siya. Ang lalaki ay ama ni Yun Royao, si Yun Chiwen. Nanatili si Yun Chiwen sa kanyang magaan ng ngiti at tumango. Royao, palaging nais ng nanay mo na magkaroon ng anak na lalaki. Makapag-stay siya dito ng ilang araw ay ikaliligaya niya. Parehong mabilis na naibigan ako ng ama at anak at tunay ang kanilang pagtanggap sa akin. Dahil sa ugnayang pangnegosyo sa pagitan ng pamilyang Yun at Lin, dapat ay masaya si Lin Bingwen, pero ngayon ay nag-aalinlangan siya. Nangangatal ang kanyang ngiti. Ayokong abalahin kayo, Ginoo Yun. Masyadong makulit siya. Mas mabuting manatili siya sa atin. Malapit nang tawagan siya ng patriarch sa lalong madaling panahon. Hindi ako dugo ni Lin Bingwen. Sa lahat ng loika, dapat niya akong tinapon, pero hindi siya makakatugon sa patriarch at wala siyang oras hanapin ang tunay niyang anak ngayon. Kaya kailangan akong manatili. Kailangan kong ipagpatuloy ang gampanin bilang batang Panginoon ng pamilya Lin at hindi ko maaaring hayaan na may ibang pamilya na makialam, lalo na't nakataya pa rin ang lihim ng aking pagkakakilanlan. Matatag ang kanyang posisyon. Wala nang magagawa si Yun Chiwan at Yun Royao kundi bitawan ito. Bago umalis, ibinigay ni Yun Royao ang kanyang contact info sa akin. Kung sakaling kailangan ko ng tulong, maaari akong makipag-ugnayan. Tumango ako at itinago ang sulat sa aking bulsa. Lagi kong pinahahalagahan ang kabutihang loob ng iba. Hindi ko kailanman itinuring na isang bagay na karaniwan. Dahil si Lin Jingquan ay kasalukuyang sumasailalim sa mga pagsusuri, si Lin Chiran lang ang umuwi kasama ko. Kakaalis lang namin ng bahagya nang dumating ang mga pulis. Nandito sila para kunin ang mga pahayag at marami sila. Sa loob ng sala ng pamilya Lin, lampas sa team leader at recorder, higit sa isang dosenang opisyal ang nagkakasama-sama, medyo nahihiya. Mula sa sofa, nakatitig si Lin Chiran sa kanila na may malalim na nakasimangot. Kailan naging ganito karami ang kailangan para kunin ang pahayag, para bang akalaing may arestuhin kayo? Pinisil ni Luzing ang likod ng ilong niya, tahimik na nahihiya sa kanyang koponan. Naimbag ng ngiti siya. Ngayon, lubos kaming nagpapasalamat kay Ginoo Lin. Halos siya ang nagsalba sa aming mga buhay. Lahat ay gustong personal na magpasalamat sa kanya. Nagbigay ng pagkakataon ng kanilang kapitan, hindi nag-aksaya ng oras ang mga lalaking nasa likod upang lumapit. Isa-isa nilang yumuko sa akin. Tahimik akong umupo sa sofa, hawak ang isang tasa ng Ha-Agendas na kakadating lang. Pinanood ko ang ice cream na unti-unting natutunaw habang binibilang sa isip kung ilan pa sa kanila ang hindi pa nakatayo. Nakabitin ang mga paa ko sa hangin, kumikilos ang may bahagyang inis. Lahat ng pulis na naroroon sa mall ngayon ay nakatitig sa akin ng palihim. Nang sabik kong kinuha ang munting kutsara at nagsimulang kumain ng ice cream, lahat sila ay nawalan ng salita. Kung wala sanang security footage, walang mag-aakalang ang batang nasa harap nila ay siya ring pumasok sa tindahan ng mga gamit, tahimik na pinigilan ng mga bihasang opisyal na mabasag ang salamin, lumapit mag-isa sa isang armadong lalaki, at hinayaan ang baril na nakatusok sa kanyang noo. Luzing ay ganoon din ang pagkabigla, ngunit napanood na niya ang maraming bagay sa kanyang karera kaya napanatili niya ang kanyang katinoan. Tumalikod siya at tinulak ang kanyang koponan pabalik sa kanilang posisyon bago magsalita. Nang putukan, magkasama ba kayong lahat? Tumango si Lin Shiren at sumagot muna. Kakabukas lang namin ng tindahan matapos kumain ng ice cream, at ang unang reaksyon mo ay syempre magtago, di ba? Sinasabi ni Lin na parang halata na ito. Nananatiling nakangiti si Luzing, ngunit matalim ang tingin niya. Karamihan sa mga tao kapag nakarinig ng malakas na ingay, titingin muna sa direksyon nito. Hindi agad sila magtatago, maliban na lang kung may nakakaalam na talaga na baril ang pinanggalingan. Huminto si Lin Shiren. Nang naisip niya ito, hindi siya nagkakamali. At ang unang taong nagsimula ng takbuhan ay hindi siya. Ako iyon. Pero sa instinct, ayaw niyang magsalita ng anumang maaaring magdulot ng problema sa akin. Nilinggan siya at napasimangot. Ano ba talaga ang iyong pinapahiwatig? Huwag niyo sanang akalaing kasabwat namin ang isang magnanakaw. Ito ay isang karaniwang gawain lamang, sabi niya. May taon na siyang karanasan si Luzing. Nakikita niyang nililihis niya ang usapan. Hindi niya pinilit. Pinanatili niya ang kanyang relaxed na ekspresyon at naghanda na maging mas matiaga. Pagkatapos ay nagsalita ako mula sa tahimik kong sulok ng sofa. Nakita ko itong parang putok ng baril. Tahimik ang buong kwarto. Bawat pares ng mata ay nakatutok sa akin. Tinitigan ako ni Luzing mula sa kabilang dulo ng kwarto, bahagyang pumikit ang mga mata. At saan mo na narinig ang putok ng baril dati? Hinagod ko ang yelo mula sa sulok ng aking bibig.
Sa hangganan, naalala ni Luzing noon, nakasaad sa file ko na may isang panahon sa hangganan kung kailan ako kinuha. Ang mga sangkot na kriminal ay armado, pero hindi siya sigurado kung may tunay na baril na naibunot dahil lahat sila ay nasunog bago mahuli. Kahanga-hanga ang iyong mga instinct, sabi niya, isinara ang file at dahan-daang nakipag-usap. Ang tono niya ay mainit at casual. Kaya ano ang nagtulak sa iyo na kunin ang lubad at subukang tumulong, may baril at mga pampasabog siya? Hindi ka ba natakot? May inilabas si Lin Shiren tungkol sa linya ng pagtatanong. Kinamuhian niya kung paano niya ako pinapangunahan at bumukas ang bibig niya para makialam. Nang sumagot ako ng una, malinaw at walang pag-aatubili, ipinakita ko ang aking takot ng buong katotohanan. Pero kung hindi ako kikilos, mas maraming tao ang masasaktan. Nangako ako sa matandang nagpalaki sa akin. Nangako akong magiging isang taong tutulong sa mga tao. Ang boses ko ay ganun pa rin ng isang bata. Ngunit tumigil ang lahat sa silid nang marinig ang salitang iyon. Sa dami ng kanyang karanasan sa pagbasa ng tao, alam ni Luzing na hindi ako nagsisinungaling. Bawat salita ay nagmula sa isang malalim at tunay na pinagmulan. Ang katatagan sa mga madilim na mata na iyon ay niyayanig siya. Nadama siyang ipagpatuloy ang pagtatanong pagkatapos noon. Naantig din si Lin Shiren. Hinawakan ng kanyang kamay ang ibabaw ng ulo ko nang hindi niya iniisip. Sino ba itong matandang lalaki na paulit-ulit mong binabanggit? Tumingin ako sa kanya sa gilid na para bang hindi ko alam kung paano magsisimula. Siya ang nag-alaga sa akin. Sa wakas ay sabi ko, ako ay isang ulila. Natagpuan niya ako. Pinakain niya ako, pero hindi ko alam ang pangalan niya. Nakita ni Lin Shiren ang kislap ng paghahangad sa aking mga mata. May isang bagay sa kanya ang bumaba. Kung nami-miss mo siya, maaari naming dalhin siya dito. Sobra na ang pangangalaga ng pamilya Lin para sa isang tao pa, pero tumango ako at tumingin sa natutunaw na ice cream sa aking mga kamay. Ayos lang, sabi ko ng tahimik, wala na siya. Tinarget ng mga kriminal. Ginamit ko ang 50 yuan mula sa unang trabaho ko bilang tagabantay sa hangganan para bumili ng mga tabla. Ako mismo ang naglibing sa kanya sa bundok. Nagsimula na akong ikwento ang kwento. Ito ang pangalawang beses kong nagtrabaho bilang tagabantay sa hangganan. Sa bangin sa likod ng nayon, tinulungan ko ang isang grupo na makalayo sa 3 sasakyan ng pulis na humahabol. Ang mga taga-baryo na nakasama ko sa trabaho ang kumuha ng karamihan sa pera, pero yung 50 yuan na natira, mismo nilang inilagay sa kamay ko. Batang matalim, sabi ng isa sa kanila, may tunay kang potensyal. Sobrang bata pa niya. Humitit ng usok ang lalaki sa upuan ng driver at ngumiti sa akin, pero patuloy na umaagos ang madilim na likido mula sa likod ng truck at amoy nito ay parang nabubulok. Sinasabi ng mga tao na nagdadala sila ng kontaminadong karne. Malaki ang kinikita, pero nakakasakit ito sa mga tao. Minsan silang pinapatay. Ang gusto ko lang ay ilibing ang matandang lalaki. Ayaw kong sumama sa kanya. Nang makita ng lalaki na umatras ako, isang malupit na ngiti ang pumasok sa kanyang mukha. Habang lumalaki sa ganitong lugar, ang iyong kapalaran ay matagal nang naitakda para sa iyo. Gawin mo ang trabahong ito, kapag ginawa mo ito, magpakailan pa man. Hindi ka naiiba sa amin. Naiintindihan mo. Pero tumanggi akong tanggapin na ayaw kong maging katulad nila kaya pagkatapos, gumawa ako ng mapa ng kanilang daan palabas at ibinigay ito sa pulis. Sinabi ko sa kanila na may butas sa hangganan, isang paraan para makapunta sa mga tao na iyon. Hindi nakarating sa lungsod ang kontaminadong karne. Nakuha ang mga lalaki. Isang araw na dumaan sa checkpoint. Nakakita ako ng 3 guhit na nakapaskil sa pader. Mukha silang para sa akin. Kinopya ko ang nakasulat doon, nagtanong-tanong ako at sa huli ay nalaman ko na ang 2 karakter na nakasulat ay salamat. Sa mga larawan na iyon, naisip ko na siguro mabuti pa rin akong tao. Malapit nang maputol ang kanyang pagtitimpi ni Lin Shiren nang marinig ang paraan kong pagsabi na wala na siya. Humarap siya ng biglaan at nanlaki ang mata kay Luzing. Kasalanan niya ang pagpasiklab ng lahat ng ito. Nahiya rin si Luzing. Sabi ng file na 10 taong gulang ako, pero ang maliit at payat na batang nasa harap niya ay parang nakaranas na ng buong buhay ng paghihirap. Upang malagpasan ang lahat ng iyon ng may dalisay at inosenteng puso at kumilos ang may ganitong tapang kahit ang lakas na ginamit niya ay nauunawaan. Sa huli, hindi niya nagawang itulak pa ito ng mas mahigpit. Pinag-isa niya ang kanyang grupo, muli akong pinasalamatan sa pintuan at umalis na, habang si Lin Jingchuan ay tapos na sa sinasabi niya at nagmamadaling umalis, may ilang batang lalaki na nagkukunwaring may Ultraman cards na humila sa braso ko ngunit napag-alaman kong hindi ako kumilos kahit 1 pulgada. Nasaan ang opisina ng guro? Tanong ko habang tanghalian, mabilis na umalis ang mga tao sa gusali. May ilan pang mga natitira ngunit walang sino man sa kanila ang papunta sa hagdang-hagdang paakyat. Nasa gitna ng pasilyo ang opisina. Nang makita ko ang pinto, tahimik na tahimik sa loob. Hindi ito ang inaasahan ko. Tumingala ako sa bintana, nakasara ang mga kortina, pero tiyak na dumaan si Yuan Jingcheng dito nang hindi iniisip na hindi ako kumatok. Humila ako ng upuan mula sa kalapit na silid-aralan at tumayo sa ibabaw nito sa ilalim ng bintana. Sa isang makitid na puwang sa kortina, naaninag ko ang mga pigyera sa madilim na taglamig. Pinagpawisan ni Xu Naiyangzai ang blazer na suot niya kaninang umaga. Ang puting kamiseta niya ay may mantsa ng alikabok ng chalk. Ngayon ay binubuksan na rin niya yon. Akala ko nagbabago siya ng maruruming damit, pero nang tingnan ko si Yuan Jingcheng na nakatayo sa harap ng mesa, may mali sa aking alaala.
Ang mga taong naghubad sa harap ng iba ay tinatawag na masama at hindi nag-iisa si Yuan Jingcheng. May ilang pang mga batang lalaki na nakatayo ng nakayuko at tahimik. Sandali akong nag-isip, saka bumaba at kumatok. Tatlong kembot. Ang tunog ay umalingaw ng matalim at kakaiba sa walang laman na pasilyo. Pagkatapos ng isang sandali, bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Xu Naiyangzai. Napatitig siya nang makita ko, pagkatapos agad na ibinalik ang ngiti niya. Lin, may kailangan ka ba? Napansin ko na mali ang pagkakabata ng kanyang damit at isang bahagi lang ng hem ang nakatukod. Tumingin ako sa loob ng kwarto. Nandito ako para kay Yuan Jingcheng. Jingcheng, isang sandaling gulat. Inilip niya ang paningin ko at mahina kong sinabi, nahihirapan si Jingcheng sa kanyang mga aralin. Kailangan niya ng dagdag na pagtuturo. Hindi siya makakasama mong umuwi ngayon. Kung gutom ka na, sige na, kumain ka na. Hinawakan niya ang ulo ko para patulugin, pero agad akong napasimangot at umatras. Guro, dapat mong maghugas ng kamay. Parang binago ang mukha niya sa sinabi ko. Bumigat ang buong katawan niya at parang hindi natural ang ngiti niya. Tumingin siya sa akin, may malamig na mukha na nakangiti. Bakit? Inisip ko ito ngunit hindi ko maipaliwanag ng maayos. Palagi akong sensitibo sa amoy. Sabi ko ng diretso, halos mapunit ang ngiti ni Xu Naiyangzai. Ayaw niyang pahabain pa ito, kaya niyao na lang. Sige, maliligo na ako. Kumain ka na ng tanghalian mo. Sa ganitong paraan, nilampasan niya ako papunta sa kwarto at hindi na naisip pang isara ang pinto ng opisina sa likod niya. Karamihan sa mga batang nasa elementarya ay masyadong natatakot na pumasok sa opisina ng guro nang walang paanyaya. Nakalculate niya lahat maliban sa hindi ako isang normal na bata. Sa sandaling pumasok si Xu Naiyangzai sa banyo, pumasok din ako. Lumapit ako kay Yuan Jingcheng. Totoo bang pagtuturo ito o nagsumbong ka sa iba? Hindi siya sumagot, tumango lang. Napansin ko na bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Natatakot ka ba? Ano ang ikatatakot mo? Isa lang itong opisina. Pero nakatayo sina Yuan Jingcheng at ang iba na para bang nawala na sila ng kakayahang magsalita. Kahit ano pa ang itanong ko, walang nagsasalita. Nilinggan ko ng masama at sinilip ang silid. Ang nag-iisang bagay na pumukaw ng pansin ay isang telepono sa mesa. Ang hangin sa kwarto ay mali, mabigat at nakakahingal. Ayaw kong bumalik si Xu Naiyangzai at panatilihin silang dito kaya hinawakan ko ang kamay ni Yuan Jingcheng at nagtungo sa pintuan. Huminga siya ng mahina. Hindi niya inasahan na magiging ganito ako kalakas. Sa loob ng ilang segundo, naihila ko siya hanggang sa pintuan. Walang hakbang na sumusunod sa atin. Bumaling ako at kinausap ang batang nasa loob pa. Kung magpapakatagal ka, sasabihin ko sa lahat na nagsusumbong ka. Walang gustong makipag-ugnayan sa'yo. Sa edad na yon, walang mas matakot sa mga bata kaysa sa may iwan, lalo na yung mga tahimik na nahihirapang makihalubilo. Sila ay tumakbo. Pagbalik ni Xu Naiyangzai mula sa banyo, ganap ng walang tao ang opisina. Inilukot niya ang isang buo niyang buhok sa inis. Nakapako ang mga mata niya sa mga nakatambay pa rin sa mesa, isang singsing at ilang mga bakal na beads. Gumawa siya ng lahat para ihanda ang mga iyon. Bigla, pumasok ang isang guro na hawak ang tiyan, naghahanap ng gamot. Nakita niya si Xu Naiyangzai na nandoon pa rin at ngumiti ng mainit. Teacher Xu, nagtuturo na naman sa mga estudyante. Ang sipag-sipag mo talaga. Binuhos ni Xu Naiyangzai ang mga gamit sa mesa gamit ang isang kamay at lumapit upang tumulong, nakangiti. Sila ang kinabukasan. Kung makakatulong ako kahit sa isang isa, sulit na ito. Nahanap ng isa pang guro ang kanyang gamot, uminom ng ilang tableta at tumango sa paghanga. Bihira na ang mga guro tulad mo ngayon. Kakain ako kasama ang principal. Sama ka na. Magiging maganda ito para sa iyong susunod na pagsusuri. Tumango si Xu Naiyangzai nang walang pag-aalinlangan. Lumiko siya para kunin ang kanyang mga gamit, ngunit hinayla na siya ng ibang guro palabas ng pinto. Bilis, bilis. Hindi natin pwedeng hintayin ang principal. Halos nakalabas na ako ni Yuan Jingcheng pababa nang siya ay kumawala sa pagkakahawak niya. Hindi tayo pwedeng tumakbo. Magagalit ang guro. Nilinggan niya ang ibaba. Patuloy na bumabagsak ang mga luha. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi ko lubos na naintindihan, pero hindi siya tumitigil. Walang silbi ang subukang pakainin siya. Nakatayo ako sa tabi ng daan at tinawagan si Yun Ruiyao. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Yun Ruiyao. Anong nangyari? Naupo ako sa isang bangko. Nakahiga si Yuan Jingcheng na nakapikit ang ulo sa aking kondongen. Unang bumaba siya sa tabi niya, tinatanong siya. Itinuro ko ang kanyang mga mata. Umiiyak siya hanggang makatulog. Napansin na ni Yun Ruiyao ang namamagang mata na may pulang palibot. Maingat niya siyang kinuha at tiningnan ang nakasarang pinto ng cafeteria. Pagkatapos ay tiningnan ako ng paumanhin. Hindi ka pa kumakain, di ba? Pupunta tayo sa labas para kumain ng kahit ano. Mabilis siyang tumakbo dito kaya hindi rin siya nakapag-almusal. Gutom na rin ako, pero may kailangan muna akong gawin. Tumango ako at tiningnan siya. May laptop ka ba? Kumunat ang mata ni Yun Ruiyao. Oo, kailangan mo ba nito? Oo, ngayon na. Tumayo ako at naglakad ng walang ibang salita. Inilipat ni Yun Ruiyao si Yuan Jingcheng sa kanyang mga braso at nagmadaling sumunod sa akin. Nagmamaneho siya papunta at may ekstrang laptop sa sasakyan. Noon nagamit ko na ang laptop sa electronics mall dati. Pinindot ko ang power button at tinanggal ko ang charging cable na nakakabit dito. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono mula sa bulsa ko at ikinabat ito. Kakaupo lang ni Yun Ruiyao kay Yuan Jingcheng nang mapalingon siya at makita ito. Kanino ang telepono na yan? Sa guro, sabi ko, hindi ako tumingin. Magandang bagay na hindi umiinom si Yun Ruiyao ng kahit ano o sana ay napunta lahat sa windshield. Pumikit siya ng mariin. Bakit hawak mo ang telepono ng guro? Halos nasabi niyang ninakaw dahil may mali.
Hindi ko napansin ang ekspresyon sa mukha niya. Nakatuon ako sa pagkonekta ng device at sa pag-aaral kung paano i-crack ang password. Minsan sinabi sa akin ng isang pulis habang nagtatrabaho ako na madalas itago ng masasamang tao ang kanilang mga lihim sa kanilang telepono dahil maaari nilang silipin ito kahit kailan nila gusto. Naging tahimik si Yun Ruyaw dahil sa paglalarawan na iyon. May nagsimula ng pumasok sa isip ko. Akala mo ba masama si Shunayan Shi? Hindi ko alam, sabi ko habang kumakawi ang ulo ko. Pero hindi huminto ang mga kamay ko. Sa isip ko, kung may mali man, tiyak mong malalaman. Kung masama siya o hindi, magsasabi ang ebidensya. May panahon na noong si Yun Ruyaw ay magsasabi na walang kabuluhan ang paghuhusga sa isang tao bilang salarin ng hindi pa nakikita ang ebidensya na para itong paggawa ng kaso mula sa wala. Pero naligtasan ko ang kanyang buhay at napatunayan ko na ang aking sarili ng maraming beses upang hindi balewalain. Si Yun Ruyaw, tulad ni Lin Chuan, ay nagkaroon ng bulag na pagtitiwala sa akin. Kaya't hindi siya nagsalita tungkol sa pagbabalik ng telepono. Sa halip, nagtanong siya, kaya mong makapasok. Paano kung hindi niya natapos, puno na ang screen ng paikot-ikot na code? Bumukha ang bunganga ni Yun Ruyaw ng 3 segundo ang lumipas, isang mahina na tunog, nag-unlock ang telepono ng mag-isa, nabuhay ang screen. Kakaunti ko lang kamakailan ang nakatagpo ng smartphone at hindi pa ito gaanong pamilyar sa akin. Ang unang bagay na pinindot ko ay binuksan ang kamera. Nakatingin sa akin ang sarili kong mukha mula sa screen. Napatigil ako sa pagblink. Nilinggan ni Yun Ruyaw na nakayuko para ipakita sa akin kung paano ito gumagana nang biglang tumigas ang ekspresyon niya. Hindi na nagdalawang isip, tinakpan niya ang mga mata ko gamit ang kamay niya. Hindi ito para sa'yo. Pwedeng ibigay mo sa akin ang telepono. Ang kanyang boses ay bumaba, malamig at matatag na parang yelo. Bihira kong makita siyang ganito. Matapos ang 2 segundong pag-aatubili, tumango ako at inabot ito. Palagi nang tungkol kay Yuan Jinchang ito. Pagkatapos si Yun Ruyaw ang humawak nito, naging makatwiran ng susunod na 10 minuto o higit pa. Nakaupo si Yun Ruyaw sa upuan ng driver at binabasa ang telepono. Nang matapos siya, naglakad mag-isa palabas ng sasakyan. Pagbalik niya, gasgas na ang balat ng kanyang mga buto at patuloy pa ring dumudugo. Maraming beses na akong nakakita ng mga tao na nasasaktan ng iba kapag galit sila. Pagkaraan ng isang sandali, tinanong ko, pinuntahan mo bang saktan si Zhang Yangshi? Yun Ruyaw tumitig sa akin, saka napilitan ng ngumiti. Pinunasan niya ang kamay niya ng tisyo at hinawakan ng ulo ko para patulugin. Unti-unting lumabas ang malamig na galit sa kanyang mga mata at muling nagsimulang ipakita ang init sa ilalim nito. Salamat, Lin Chen. Sinasabi ko talaga. Sabi niya ng buong katapatan, nakatingin ng diretso sa akin. Hinulaan ko na may masamang nangyari kay Yuan Jinchang. Nakatingin ako sa kanya na mahimbing na natutulog. Kaya hindi na siya babalik sa paaralan ngayong hapon, tahimik kong tanong. Hindi. Sabi ni Yun Ruyaw, may bahid ng pait sa kanyang mukha. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Ngumiti ako at walang sinabi pa. Bago ako umalis, hindi mapigilan ni Yun Ruyaw ang sarili niya. Makinig ka, sabi niya, bakit hindi ka na rin mag-absent ngayon, maghintay ka ng ilang araw. Ipapaliwanag ko muna ang lahat. Tumingin ako sa kanya sandali, saka tumango. May pay tayo mamaya hapon. Sabi ng guro, may pagsusulit. Huminga si Yun Ruyaw ng malalim. Halos niyang sinabi na hindi mahalaga ang pagsusulit sa pay sa elementarya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling bumaba ang aking maliit na boses, matatag at kalmado. Bukod pa rito, maaaring wala na si Yuan Jinchang. Pero kung talagang masama si Zhang Yangshi, nasa panganib pa rin ang ibang mga estudyante. Huminto si Yun Ruyaw. Tiningnan niya ang maliit na figura na nakatayo sa tabi ng sasakyan, halos kasya lang hanggang sa hawakan ng pinto. May nakarating sa kanya sa aking ekspresyon. Ang dilim na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib ay unti-unting bumabaon. Bawat puwersa na kanyang nararamdaman upang harapin si Zhang Yangshi sa sariling paraan ay napawi ng kaliwanagan sa aking mga mata. Huminga siya ng malalim. Sige, mag-ingat ka. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapabilis ang mga pangyayari at hahanapin kita. At kung may mangyaring mapanganib, huwag kang magpadalos-dalos. Ngumiti ako ng konti. Alam kong nag-aalala siya para sa akin. Mabilis na lumipas ang break sa tanghalian. Isa-isa nang bumalik sa silid-aralan ng mga estudyante. Hindi napansin ng lahat ang pagkawala ni Yuan Jinchang maliban sa akin. Patuloy kong tinitingnan ang kanyang walang laman na upuan. Pagdating ng pay, lumabas kami. Ang unang pagsusulit sa taon ay isang 400 metrong takbuhan. Karamihan sa mga estudyante ay humihingal na pagdating sa finish line. May ilan na hindi na makahinga at kinailangan pang tulungan sa gilid para magpahinga. Wala akong naramdaman, ni pawis man lang. Parang kakapagsimula ko lang mag-warm up. Sige, ang natitira ay libreng oras. Maghanap kayo ng mapagpapahingahan, anunsyo ni Coach Lee. Wala ni isang tao ang makapagpatuloy pa, binulungan niya ang kanilang lahat at pinauwi sila. Lin Chen, magbubukas kami ng mga pack ng card. Marami kaming dalang mga ito. Sali ka na at makipaglaro sa amin. Nakatingin ako sa mga nakasil na pakete sa kanilang mga kamay at hindi ko maintindihan ang kagandahan nito. Sige, sabi ko ng seryoso, hintayin nyo, kapag meron na ako sa sarili ko, makikisali ako sa inyo. May halaga ang mga ito. Hindi ko pwedeng manghiram ng mga barahan ng iba. Makatarungan lang kapag meron na ako sa sarili ko. Mukhang medyo nadismaya ang mga bata. Biglang sumabog ang kasiyahan mula sa ilalim ng isang puno malapit. Lin Jingchuan ay nagbubukas ng mga pakete ng card. Grabe! Ang galing. Lahat ito ay mga bihirang baraha. Ang galing mo, Jingchuan. Nangangalap ng atensyon, itinaas ni Lin Jingchuan ang kanyang baba. Tumingin siya sa akin. Kung makikipaglaro ka sa kanya, hindi ko ipapakita sa iyo ang mga card ko. Ikaw ang bahala.
Agad na tumama ang banta. Ang mga batang mahilig mangolekta ng card ay naramdaman ang bawat salitang iyon. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, iniwan ako ng grupo at mabilis na tumakbo papunta kay Lin Jingchuan. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Hindi masyadong interesado sa akin ang mga baraha. Mas interesado ako sa basketball. Sa baryo, isang basketball lang ang meron. Dinala ito ng mga magulang ni Xiaopang mula sa lungsod. Hindi nila ako pinapayagang hawakan ito. Lumapit ako sa court at kinuha ang isang bola. Nakatambay lang si Coach Lee malapit, napansin niya ako at ngumiti. Anong balita? Gusto mong matutunan kung paano mag-shoot? Matuturo kita. Maganda ang basketball para tumangkad ka. Alam mo, yung huling bahagi na yon ang nakakuha ng atensyon ko. Nagniningning ang mga mata ko. Tumingin ako kay Coach Lee, lampas sa 6 na talampakan ang taas at tapat na tanong kung matutunan ko, lalaki rin ba ako katulad mo? Napailing siya, saka natawa ng malakas. Itong bata na ito ay kakaiba. Marahil hindi siya katulad ko, aminin niya, pero siguradong hahabol ka rin sa mga kaklase mo. Kaya habang ang iba ay nagtatago sa lilim at naglalaro sa matinding init ng hapon, mag-isa akong nag-insayo sa court, hindi pa marunong tumira ng diretsyo noong una. Masyadong maikli ang mga braso at binti ko. Ang kontrol sa isang buong bola ay tunay na mahirap. Nakakita ang mga estudyanteng dumaan sa aking kabagalan at tumawa. Itinuro ako at tinawag na walang pag-asa. Nakita ko ni Lin Jingchuan na naglalaro mag-isa at nagmukmok. Sige, tignan mo siya. Ang hina niya talaga. Kung gusto niyang sumama sa amin, pwede siyang lumapit. Sa kanyang mapagbigay na sandali, naisip niya na dahil sa huli ay mapupunta rin ang pera ko sa pamilya, hindi masama ang maging mabait sa akin, pero hindi ako titigil. Ang isang palyong na miss ay nangangahulugang magsimula muli. Ang hindi ko maintindihan, natutunan ko mula sa mga tagubili ni Coach Lee. Pagkatapos, bigla na lang, isang bola ang malinis na lumipad sa hangin at diretso pumasok sa ring. Pumasok ito. Totoo ngang pumasok. Napalingon ng mga bata at nagtataka kung mali ang kanilang nakita. Pagkatapos ay pinanood nila akong kunin ng isa pang bola. Lumakad ako sa 3-point line at pinakawalan ito. Perpekto. Walang iba kundi net. Nagsimula si Coach Lee na nanonood lang ng pabaya mula sa gilid, pero ngayon ay nakatayo na sa tabi ko, kinukuha ang mga bola. Yung tingin niya sa akin, parang nakatagpo siya ng isang napakahalagang bagay. Patuloy lang siyang tumango. May tunay kang potensyal, sabi niya. At nakita kita tumakbo kanina. Mukhang madali mong nagawa. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako sang-ayon. Nakatutok ako sa pagpapahaba ng katawan. Pinagapang ni Coach Lee ang ilong niya at nanatiling tahimik. Sinasabi niya iyon tungkol sa paglaki ng masyadong casual. Hindi talaga garantisado ang basketball. Lalong lumakas ang ingay ng mga tao sa bawat basket. Bawat tira ay may mas malakas na palakpak, mas kapanapanabik kaysa sa kahit anong pagbubukas ng baraha. Ang galing niya. Hindi lang 3 puntos, pati ang mga layop ay pumapasok bawat pagkakataon. Palagi kong alam na siya ang pinakamahusay. Hindi na nakapagtataka na hindi siya interesado sa mga card. Mas bihira siya kaysa sa kahit anong bihirang baraha. Mas tapat ang mga bata sa paghanga sa lakas kaysa sa mga matatanda kailanman. Sa isang iglap, iniwan ang mga baraha sa damo habang lahat ay tumakbo papunta sa akin para magpasalamat. Muling naungusan si Lin Jingchuan na nag-abala pa sa pagpapakita ng kanyang mga baraha. Hinailan niya ng mariin ang ilang piraso ng damo sa inis. Pero napakasakit ng init. At nag-alala si Coach Lee tungkol sa hit stroke. Hindi niya ako pinayagang magtagal pa. 10 minuto bago ang tunog ng kampana, kinuha niya ang bola. Uhaw na ako at pawis na pawis. Tumakbo ako papunta sa lababo para maghugas, pagkatapos ay naglagay ako ng tubig sa isang papel na baso sa dispenser sa tabi nito. Kakaunti ko lang ang nakainom ng kalahati nang lumabas ang isang grupo ng mga tao sa malapit. Si Shunayang Zayon. May ilang batang lalaki na sumusunod sa kanyang likuran. Agad ko silang nakilala. Sila ring mga batang lalaki mula sa opisina. Naalala ko ang itsura ni Yun Royo nang makita niya ang telepono. Umupo ako at sumunod ng tahimik. Ang maliit na gubat sa likod ng paaralan ay makapal sa paglago ng tag-init. Kailangan kong lumapit ng malapit bago ko maaninag ang kanilang mga hugis sa pamamagitan ng mga dahon. Hinahablat ni Shunayang Zay ang mga damit ng mga bata. Agad akong napakunot ang noo. May mali rito na malalim. Kahit walang anumang edukasyon, alam ko, pareho lang sa mga lalaki at babae ang iyong katawan. Ito ay pribado. Walang sino man ang may karapatang hawakan ito nang walang pahintulot. Magsalita ka na, sabi ni Shunayang Zay. Maging tapat ka sa akin at papayagan kitang umalis. Kung hindi, kailangan nating manatili dito at maglaro ng kaunti. Ang kanyang karaniwang malambing na boses ay bumaba sa isang mababa at nakakasakit na tunog. Kahit ang kanyang tawa ay may magaspang at parang may kaliskis na ingay na nagpapakiliti sa iyong balat. Hinailan niya ang isang ruler ng dahan-dahan sa mga tuhod ng mga bata. Ang kanyang boses ay dumaloy ng mahinahon at walang pag-aalinlangan. Ngayon, sino ang kumuha ng aking telepono? Kaya iyon na. Napansin niya na nawala ang telepono at inakala na isa sa kanila ang kumuha nito. Hindi ko ito naisip. Nakaramdam ako ng guilt at muntik nang lumabas para aminin na ako ang kumuha. Nalala ko tuloy ang sinabi ni Yun Royao. Huwag magpadalos-dalos. Hindi mukhang mapanganib si Shunayang Zay. Pero nagpipigil pa rin ako. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagtatanong, unti-unting napaiyak ang mga lalaki, dahan-daang, sinisikap pigilan ito. At hindi nagpasigla ng konsensya si Shunayang Zay sa kanilang pag-iyak. Kung mayroon man, mas lalong nakapagpasaya nito sa kanya. Umiyak, mas lalo pang mukhang kawawa. Oo, ganun nga, maganda ito. Palibutan niya ang mga lalaki na parang may kumokontrol sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malapad at tahimik na nagsabi, ngayon, tanggalin na ang mga jacket ninyo.
Sandali akong napakunot ang noo. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay isang batang lalaki ang humawak sa kanyang damit. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ng eksakto kung ano ang ginagawa ni Shu Naengzai. May isang bagay na bumalat sa akin ng mainit at nakasisilaw. Naalala ko ang isang taon na ang nakalipas sa baryo nang dumating ang isang bagong guro. Siya ay isang magandang batang babae. Dumating siya para hanapin ako ng higit sa isang beses. Gusto niya akong pumasok sa paaralan. Naghabi siya sa akin ng isang magandang korona ng bulaklak. Tanging kaalaman lang ang makapagbabago ng iyong kapalaran. Sinabi niya sa akin na napunta ako dito dahil alam ko kung ano ang kayang gawin ng edukasyon. Gusto kong dalhin iyon sa'yo. Hindi palaging ganito ang mga tao dito. Kailangan mong maniwala na ang kaalaman ay kayang baguhin ang lahat. Pero hindi nagbago ang baryo. Bago pa man mangyari yon, nawala ang katinoan ng batang guro. Sabi ng mga tao, inatake siya sa mga taniman ng mais. Pumunta ako para tingnan siya pagkatapos at nakita ko ang mga taga-baryo na lumalabas mula sa bahay niya. Lahat sila ay nakangiti, mapagmataas, kontento. Wala nang galit sa kanila. Isang katahimikan na nagpasakit sa akin. Hindi na niya ako kinausap muli. Pagkatapos, siya ay bumaba sa ilog. Nang mamatay siya ay matagal ng buntis. Sabi nila may batang nasa loob niya. Ayaw niyang ipanganak ito sa mundo. Kaya pinili niyang tapusin ito. Namatay siya sa mismong lupang kanyang isinakripisyo ang kinabukasan upang baguhin. At ang naaalala ko lang ay ang itsura sa mukha ng mga taga-nayo na iyon. Yung mapagmataas, kontentong ngiti, hindi ko akalain na makakita ako ng isang bagay na kasing kasuklem sa loob ng isang paaralan na parang kastilyo sa isang kwento. Nang tumakbo ako palabas, wala akong iniisip. Mga piraso ng alaala ang nag-flash sa isip ko, saka sumigaw, saka umiyak, saka ang mabilis na kalabog ng mga yapak mula sa iba't ibang direksyon. Dumating ang mga guro at estudyante mula sa malapit na lugar, tinatawag ng ingay. Sa loob ng gubat, nakahiga si Junyang, nakabuka ang likod ng ulo at duguan. Nakatayo ako sa tabi niya, hawak ang isang bato, nakangiti ang mukha ko. Itinuro ko ang isang ambulansya. Ngayon, isang guro ang unang nakabalik sa kanyang katinoan at mabilis na pinuntahan ng security guard para tawagan ito. Pagkatapos, pinuntahan nila ang nagkakumpulan ng mga estudyante para paalisin sila. Bumalik na kayo sa inyong mga silid-aralan. Huwag kayong magpapalipas ng oras. Coach Lee, kontrolin mo ang iyong mga estudyante. Guro Lee, ang guro sa PAY para sa ika-4 na klase, ay naputol sa kanyang pag-iisip at kumilos upang alisin ang kanyang mga estudyante. Pagkatapos, pinutol ni Lin Jingchuan ang ingay ng mga tao. Pinatay niya ba siya? Isang mamamatay tao siya. Ang mga salitang iyon ay tumama tulad ng isang bato na inihagis sa tahimik na tubig. Kahit yung mga sobrang natakot na hindi makapag-isip ng maayos ay napapailing na lang. Isang bagong alon ng sigaw ang sumiklab. Nagkanya-kanya ang mga estudyante. Tumingin sa akin ang mga kaklase ko na para bang isang halimaw ako. Itinataas ni Coach Lee na kanina lang ay nagtuturo sa akin tungkol sa free throws ang kanyang boses upang pakalmayan ang mga tao. Calm down na kayo. Wala pang nakukumpirma hanggang ngayon. Maaaring may higit pa rito. Huwag agad maghusga. Hindi ako nag-aakalang lalakad si Lin Jingchuan ng galit. Siguro Shu ang pinakamabait na guro natin. Katatapos lang dumating si Lin Chen. Paano magkakaroon ng dahilan para gawin niya ito sa kanyang unang araw? Isa lang siyang marahas. Kahit yung nangyari sa mall, impulsibo lang siyang kumilos at pinalad lang siya. Lahat tayo ay nalinlang kumpara sa guro na kasama niya ng isang taon. Isang dayuhan tulad ko ay walang pag-asa na makuha ang tiwala ng mga estudyante at isang 10 taong gulang na kayang gawin ang ganito. Kahit ang mga nasa paligid namin na matatanda ay mukhang naguguluhan. Ang mga guro at estudyante ay nagbuo ng isang bilog sa paligid ko na nakatingin na may halong takot na hindi may tago. Di nagtagal ay umalingaw ang sirena mula sa labas ng mga pinto ng paaralan. Nang tumingin ang lahat, hindi ang mga paramediko ang unang dumating. Mga pulis na naka-uniforme. Nagmumukhang naguguluhan ng punong tagapamahala ng paaralan. May nakapagtawag ba dito sa pulis? Tumango ang ibang mga guro. Sa isang paaralang tulad nito, kahit kamatayan ay maingat na haharapin muna ng tahimik. Ngunit dito, ang mga pulis ay dumating ng hindi inaasahan. Ang pinuno ng disiplina ay nakaramdam ng gulo at lumapit upang ayusin ang sitwasyon. Mga opisyal, marahil ay nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Hindi niya natapos. Biglang bumukas ang badge sa harap niya. Malinaw at matigas ang mukha ni Luzing. Ako ang pinuno ng unang unit ng investigasyong kriminal. Nakakuha kami ng ulat mula sa isang magulang. Isang guro sa paaralan ang pinaghihinalaang ng aabuso ng bata. Kailangan natin ang buong kooperasyon ng paaralan. Ano? Nabigla ang pinuno ng disiplina. Pang-aabuso sa bata. Imposible yon. Ito ang pinaka-prestihiyosong paaralan sa lungsod. Ang aming mga guro ay pinakamahusay sa bansa at sa buong mundo. Hindi maaaring mangyari ang isang bagay na tulad nito dito. Sa harap ng mga profesional, walang kabuluhan ang mga salitang iyon. Ang mahalaga ay kung nangyari o hindi, iyon ang aming layuning alamin. Ngayon kailangan nating kausapin si Guro Shu Naengzai. Inilayo ni Luzing ang kanyang ID. Walang ipinakitang reaksyon ang mukha niya. Nagsimula nung makaramdam ang pinuno ng disiplina na may mali ng malaki. Kumpleto ang mukha niya sa panlalamig. Nasa loob siya ng lugar, pero sa ngayon, sa tingin ko hindi mo siya makakausapin. Isang estudyante lang ang naglagay sa kanya sa kritikal na kalagayan. Ano? Ngayon ay si Luzing naman ang naputol sa kanyang hakbang. Tumingin siya sa likod ng lalaki at nakita si Shu Naengzai na nakahandusay sa lupa at nakatayo sa gilid na para bang siya ang may kasalanan. Ako, paano nangyari ulit itong batang ito? Pumeritong dumating sina Yuan Godong at Yun Royao sa lugar, parehong napatigil sa nakikita. Yun Royao hindi pinansin ang harang ng opisyal at dali-daling lumapit, niyakap ang aking mga balikat. Lin Chen,
Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nagpalitan ng tingin ng mga paramediko sa malapit. Malinaw na hindi ang batang ito ang mapanganib dito. Habang tahimik nilang pinapawalang sala, tuluyang huminto ang pagdurugo sa likod ng ulo ni Shuna Yengzai. Salamat sa Diyos, walang malubhang pinsala. Kapag na-stabilize na ang kanyang pulso at tibok ng puso, maaari na siyang ilipat. Inalis ng doktor ang kanyang maskara at tumingin sa akin ng pagod. Batang lalaki, kahit gaano kakikay, hindi ka pwedeng tumama sa tao gamit ang bato. Maaaring nagkaroon ng malaking mali. Swerte ka ngayong pagkakataon. Huwag mong asahan na mangyayari ulit yon. Pero bago pa siya makapagsalita, dahan-dahan kong itinuro ang aking mga mata sa mukha ni Shuna Yengzai. Hindi siya patay. Nag-step back ang doktor. Itong bata ay tunay na gustong pumatay sa kanya. Nakita ni Yun Royal si Liu Xing na papalapit sa amin at mabilis niyang niyakap ako. Sinubukan niyang kunin ang bato mula sa akin, ngunit naroroon na ang kamay ni Liu Xing, nakahawak sa aking palso. Ginoo yun, ilang beses na tayong nagkita bilang matagal ng kakilala. Gusto ko sanang makipag-usap sa kanya mag-isa. Sa tingin ko, hindi niya ito matatakot, di ba? Isang batikang detective ang nagsalita lang ng isang pangungusap at naputol na ang lahat ng posibleng argumento ni Yun Royal. Yun Royal pinisil ang labi niya. Wala siyang magagawa upang pigilan ito. Ngumiti ng bahagya si Liu Xing at nagbigay ng senadorya sa isa pang opisyal na kunin ang pahayag ni Yun Royal. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at sa batong hawak ko na may matalim na gilid pa rin. Lin Chen, alam kong malinaw ang isipan mo ngayon. Ikaw ba ang gumawa niyon sa taong nakahiga sa lupa? Sa ibang bata, kakailanganin niya ng tagapayo bago magtanong. Pero si Liu Xing ay nakipag-ugnayan na sa akin noon. Alam niya kung gaano ako katatag. Kaya humarap lang siya at direktang nagtanong. Malinaw ang aking isipan, ngunit ang aking katawan ay nananatiling mabagal, parang hindi pa ito ganap na nakasabay. Tumingin ako sa aking mga kamay. Sa palagay ko, sabi ko ng dahan-dahan. Napalingon si Liu Xing. Hindi yun ang sagot na inaasahan niya. Anong ibig mong sabihin na sa tingin mo ganoon? Hindi mo naaalala. Sinubukan kong alalahanin, sa kadahan-daang ngumiti. Sobrang galit ko na mawalan ako ng kontrol. Kasama na ang mga detalye. Lalong napaisip si Liu Xing. Ano ang ikinagalit mo? Nakakita ka ba ng isang bagay, isang bata na kayang harapin ng isang armadong lalaki nang hindi natatakot? Anong uri ng galit ang maaaring makapagpawalan yun? Ang tanong ay bumalik sa akin. Lumiko ako at tiningnan ang kabilang bahagi ng gubat. Hinati-hati si Yuan Jingcheng at ang iba pang mga bata, pinoprotektahan. Dumating na ang kanilang mga magulang at niyayakap sila, humihimig ng Yuan. Itinaas ko ang kamay ko at itinuro muna si Shuna Yengzai, pagkatapos ay ang mga lalaki. Ang boses ko ay lumabas ng mabagal, halos parang walang laman. Binubugbog niya sila ng pribado. Naging tahimik ang gubat. Lahat ng mata ay lumaki ang mata. Parang ang mga salitang iyon ay nakalikha ng isang bagay na ayaw makita ng kahit sino. Isang hampas ng hangin ang dumaan. Pagkatapos ay isang magulang ang sumigaw. Anong klaseng mga kasinungalingan ang sinasabi mo? Pumunta ang anak ko para sa dagdag na pagtuturo. Isang ganap na normal na relasyon ng guro at estudyante. Bakit mo gagawin ang ganito? Hindi nangyari ang kahit ano sa mga ito. Malinaw mong nakita mong may mali, nakasakit ng tao nang hindi sinasadya, at ngayon sinusubukan mong sisihin ang aming mga anak. Nandun si Lin Jingchuan para pangunahan ang usapin. Hindi gagawin ni Guro Shu ang ganito. Sila ang mga estudyanteng nahihirapan na palaging nang iistorbo sa kanya para magturo. Sila ang hindi nagpahinga sa kanya. Nag-tutor siya sa kanila ng libre. Siya ay isang tunay na mabuting guro. Karamihan sa klase ay nakikisang-ayon. Kakaunti lamang ang nanatiling tahimik na nakatayo sa isang tabi dahil sa bigat ng usapin at sa privacy ng mga batang sangkot. Agad na nagtakda ng perimeter ang pulis sa paligid ng gubat, pinananatili lamang ang klase sa loob para magbigay ng pahayag. Pagkatapos magsalita ni Lin Jingchuan, lumapit si Yun Ruiyao. Hinarap niya ng diretso ang mga magulang, nakakunot ang noo. Nakita mo na ang mga larawan. Kung hindi ka naniniwala sa kahit ano nito, bakit ka nagsugod dito? Kung mas mahalaga sa iyo ang reputasyon ng pamilya mo kaysa sa dangal ng anak mo, sige, hayaan mong magpatuloy ang nilalang na ito sa pagtuturo. Makasar at brutal ang kanyang mga salita, ngunit bawat isa ay tumama ng eksakto kung saan dapat na nagtanggal ng kulay sa mukha ng mga magulang. Nalaman nila ito 30 minuto na ang nakalipas, pinatunayan ng nasa telepono ni Shunayan Shi at nagmadaling pumunta rito. Ngunit nang marinig na sinasabi ng malakas na ang kanilang anak ay naabuso ng kanyang guro, sobra na ang hiya at takot na hindi na nila kayang tiisin. Magpapalit kami ng paaralan, sabi ng isang magulang habang nakatingin kay Asha na nakagat ang labi. Kahit totoo o hindi, aalis na kami. Hindi na pagkatapos nito. Sila ay nanlaki ang mata sa matinding galit kay Shunayan Shi na nakatayo ng walang galaw, ngunit higit pa sa hustisya, higit pa sa katotohanan, ang nais nilang itago ito. Harapin ng chismis at bulong-bulungan sa mga darating na taon. Iyon ang presyo na hindi nila kayang bayaran. Nanatiling nakapako ang mukha ni Yun Royao. Wala na siyang sinabi pa. Bawat isa ay may sarili nilang posisyon, sariling desisyon. Hindi niya kayang pilitin ng sinuman. Pero kung makalalaya si Shunayan Shi ngayon, ako ang maywa na may dalang paratang na walang dahilan na pananakit. At kung anumang parusang naghihintay sa akin sa bahay ng Lin ay isang palaisipan. Royao, natapos na si Yuan Go
Godong sa kanyang pahayag at lumapit. Inakap niya ang kamay sa kanyang balikat, isang tahimik na senyales na manatiling kalmado. Huwag mag-alala, sabi niya, mahina at matatag ang boses. Kung ayaw nilang magsampa ng kaso, ako na ang gagawin. Kung hindi mapaparusahan ng hayop na yon, wala nang halaga ang pangalan ko. Nakatingin ang mga mata niya kay Shu Nayanshi na nakahandusay sa lupa. Hindi na lang ito galit. Samantala, ang doktor na nakaluhod sa malapit ay halos handang sampilan ang sarili niya. Sinaway niya ako nang hindi alam ang buong sitwasyon. At ngayon ay pinipigilan niya ang sarili na lalong lumala ang kalagayan ni Shu Nayanshi. Lumapit si Yuan Godong at humarap sa akin. Bumaba siya sa isang tuhod, sinubukang ngumiti, ngunit una nang napadilat ang kanyang mga mata. Mabuting bata, sabi niya, mahigpit na niyayakap ang aking braso. Nabaliw ang kanyang boses. Kailangan kitang pasalamatan. Salamat sa pagliligtas kay Jingcheng. Kasalanan ko ito. Palagi akong abala. Akala ko hindi lang niya gusto ang mga tao. Akala ko yon ang dahilan kung bakit mahirap para sa kanya ang paaralan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya makakatapos. Ayaw niyang isipin kung ano ang patuloy na dinaranas ng kanyang anak. Tuwing lilito ang ganong pag-iisip, gustong-gusto niyang sampilan ang sarili. Nakikita ko ang pagkakasala at pagsisisi sa kanyang mukha, ngunit hindi ko lubos na maintindihan ito. Kaya't itinataas ko ang aking libreng kamay at pinunasan ang kanyang mga luha. Maliit ang boses ko pero matatag. Ang masama ang may kasalanan. Siya ang dapat umiiyak, hindi ikaw. Hindi ko maintindihan kung bakit ang masasama ay hindi kailanman nagsisisi. At ang mga nasaktan ang nagsisisi sa kanilang sarili. Hindi ba dapat ang masama ang magsisi? May mga detective na walang silbi sa paglutas ng kaso, pero sobrang galing sa paghuhusga sa maling tao. Walang ibang inisip si Lin Kairen kundi ang paghuhusga kay Luzing at sa kanyang koponan. Nagmumumura siya habang nagbabalik, hinayla ako papasok sa kamay. Tiningnan niya ang manipis kong palso, pagkatapos ay agad na pumunta sa kusina para magluto ng mas maraming pagkain. Pagdating ni Lin Bingwen na sunduin si Lin Jingchuan at umuwi kasama si Ginang. Lin mula sa ospital, sinalubong nila ang pintuan na puno ng mga ulam sa hapagkainan. At si Lin Kairen, na nakikipagtalo sa lahat tungkol sa lahat, ay palaging nakapaligid sa akin na parang satellite. Maaari mo bang kainin ito? Masyadong maanghang, subukan mo ang baboy na sweet and sour ribs. Kailangan mong kumain pa ng karne. Ang payat mo na, mukhang hindi tama. Sige na, kumain ka pa ng sabaw. Hayaan mong kunin ko na para sa'yo. Nagkatinginan sina Lin Bingwen at ni Ginang. Lin nang may gulat. Walang isa sa kanila ang kailanman inalagaan ng ganito. Si Lin Jingchuan, nakakagaling lang sa pagkagising, ay niyakap sa luha. Inilagay niya ang sarili sa mga braso ni Mrs. Lin. Inay, bakit siya ang gusto niya at hindi ako? Sinaktan niya ako ngayon. Sobrang sakit yun. Dapat siyang parusahan, hindi siya pinaliligaya. Agad siyang niyakap ni Ginang. Lin at niyayakap ng mahina. Kaya wala kayong nagsabi sa kanya ng kahit ano. Tumayo si Lin Kairen mula sa mesa. Matalim ang kanyang mukha na puno ng paghihimagsik. Gusto mong malaman kung bakit paborito ko siya kaysa sayo. Dahil pumasok siya sa isang sitwasyon ng hostage at iniligtas ang lahat sa mall na iyon, kabilang ka at si nanay, habang nakaluhod ang mukha mo sa braso ni nanay at umiiyak. At ngayon na nailigtas ka na, sisisihin mo pa siya. Hindi kailanman naging mahina ang salita ni Lin Kairen, ngunit bihira niyang pinalalambing ito ng ganito kalakas. Hindi na kayang tiisin ni Mrs. Lin Kairen, tama na. Natatakot na karanasan ang naranasan ng kapatid mo ngayon. Ayos na silang lahat ngayon. Bitawan mo na. Tumingin si Lin Kairen sa kanyang ina. Puno ng pagkadismaya ang nasa mata niya. Nang magsalita siya, matigas at magaspang ang kanyang boses. Ako ang nagbabantay mula sa ikalawang palapag. Natakot ako na gumawa ng isang walang isip na bagay. Kaya ako ang unang bumaba at tumulong na ilabas ka. Kinuha mo si Jingchuan at umalis. May ideya ka ba? May baril siyang nakatusok sa ulo niya. Halos hindi na siya nakabalik. Nanay, hindi sapat na magpasalamat kayo ni Jingchuan sa kanya nang nakaluhod. At ngayon sasabihin mo sa akin na bitawan na ito, ni isa sa kanila ay hindi kailanman nakakita kay Lin Kairen na ganito. Sa isang sandali, nanatiling nakapako ang buong silid. Wala ni isa ang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay hinawakan ko ang maliit kong kamay at itinuro ang isang ulam sa mesa. Gusto ko niyan, tahimik kong sabi. Mukhang gustong gusto mo talaga ang isda, sabi ni Lin Kairen habang pinunasan ang mukha niya at bumaling upang maglingkod sa akin. Dati ka bang nakatira malapit sa dagat? Tumango ako ng hindi. Walang isda sa hangganan. Paminsan-minsan ay dumadaan ng isang refrigerated truck pero palaging may nakalagay na bagay sa loob ng isda. Hindi pa talaga ako nakakain ng seafood dati. Sa tingin ko lang masarap ito. Humanda ka, bantayan ang mga buto. Hindi mapakali si Lin Kairen sa lahat ng aking inilalarawan. Nakatutok siya ng husto para siguraduhin hindi ako mapuwing kaya wala na siyang lakas para makipag-away pa kay Mrs. Lin o kay Lin Jingchuan. Mukhang may sasabihin pa si Lin Jingchuan. Pinigil ni Lin Bingwen siya sa isang tingin at dinala ang mag-ina sa silid-aralan. Bumalik na ang ulat ng DNA. Ibinigay niya ang mga dokumento kay Mrs. Lin para sabay nilang basahin. Hindi mapakali si Mrs. Lin na pinag-aaralan ng kanyang ekspresyon. May mali ba sa mga resulta? Wala siyang anumang ugnayang pangbiolohiya sa atin.
Hindi siya ang ating anak. Nang maabot ni Mrs. Lin ang resulta sa huling pahina, sumigaw siya. Biglang lumiwanag ang mata ni Lin Jingchuan. Hindi siya isa sa atin. Itay, palalayasin na natin siya. Ngayon, nakabangon na si Mrs. Lin at matinding tumango. Kaya pala hindi ako kailanman nakakaramdam ng kahit ano para sa kanya. Sino ba ang nakakaalam kung saan nanggaling ang taong ito? Bakit hindi mo siya agad binunyag at hinayaan si Kyren na maghintay sa kanya ng ganito? Parehong nagalit ang ina at anak, ngunit si Lin Bingwen, na nakaupo sa likod ng mesa, hinintay muna ang katahimikan bago magsalita. Hindi ko siya pwedeng paalisin. Bakit hindi? Sabay nilang sinabi ito ng sabay-sabay dahil malamang na namatay na ang tunay na Lin Chen sa kamay ng mga kidnapper. At nais ng patriarka si Lin Chen. Ang batang ito ay isang handang-handa ng Lin Chen. Lin Bingwen naglabas ng sigarilyo, pinailaw ito at tiningnan sila sa pamamagitan ng manipis na usok. Kaya siya si Lin Chen, sabi niya ng tahimik, walang ibang pagpipilian. Kapag nakuha ko na ang mana mula sa patriarka, aalisin ko siya sa sambahayan na ito. Si Jingchuan lang ang magiging nag-iisang anak ng pamilyang ito. Hindi mo kailangang mag-alala na may kukunin siya mula kay Jingchuan. Pinili niyang sabihin sa kanila ang katotohanan. Ayaw niyang magkaroon ng bukas na digmaan sa ilalim ng kanyang bubong. Kung walang kompetisyon, mananatili ang panlabas sa piraso nito. At nangyari ito ayon sa kanyang hula. Agad na lumiwanag si Lin Jingchuan na wala ang puot sa kanyang mukha. Nakaramdam si Ginang. Lin ng bahagyang kirot nang malaman na malamang patay na ang kanyang tunay na anak. Ngunit kumpara sa pagpapalaki sa isang batang may magaspang na ugali mula sa wala, mas nakakaaliw ang amang ampan na kanyang kilala na. Kaya nang lumabas ang ina at anak mula sa silid aklata na magkahawak ang kamay, nandoon ako sa paanan ng hagdang. At sa kauna-unahang pagkakataon, pareho silang ngumiti sa akin. Nag-effort pa si Lin Jingchuan. Sa kabila ng lahat, nagsimula na ang pasukan sa makalawa. Sabi niya, magkakasama tayo sa klase. Sasama kita. Hindi ako sumang-ayon o tumanggi. Pumunta ako diretso sa kwarto ko. Binuksan ko ang mga aklat, aralin at mga librong pang-picture na binili ko noong araw. Pinapasa-pasa ko ito at sinisigurong naaalala ko bawat bagong salita habang nagbabasa. Pagkatapos kong matulog, kaya ako nang magbasa mag-isa ng mga larawan ng libro. Nakahiga roon na may isang kwento sa aking mga braso. Napagtanto ko na medyo mahirap paniwalaan ang mga kwento ng engkanto. Bakit palagi kong nararamdaman na talagang papatayin ng mga ngaso si Snow White at hindi kailanman tutulungan ng 7 duwende ang isang estranghero ng walang dahilan, at sa isang sumpa na ganoong kapangyarihan, hindi kaya talagang matalo ng prinsipe ang mangkukulam. Pero sa ikalawang gabi ko sa lungsod, pakiramdam ko pa rin ay parang isang panaginip ang lahat. Kinabukasan, hindi pa ako nakakabangon nang may kumatok sa pintuan ko. Chen, gising ka na. Pumasok si Lin Jingchuan at tiningnan siya. Pinagmasdan niya ang hindi pa nabubuksang computer na nakatambak sa sulok at nagbago ang ekspresyon niya. Buong magdamag mong binasa ang mga librong iyon. Hindi mo man lang binuksan ng computer. Anong silbi ng mga batang bagay na iyon? Kailangan mong magamit ng maayos ang utak mo. Huwag itong sayangin. Bago pa man siya matapos magsalita, mabilis na siyang pumunta sa kahon at nagsimula ng buuin ang makina na parang sanay na sanay. Nang matapos siya, 4 na malalawak na screen ang pumaligid sa akin sa isang semicircular na hugis na halos mawala na ako sa loob nito. Sa kasalukuyan, may paligsahan ng rehiyon ng silangan. Inaanyayahan kitang sumali, manalo, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng premyong pera. Tumingin ako sa screen, walang emosyon. Nakatingin sa akin ang logo ng Hacker Alliance. Ito ba ang tamang gamit na sinasabi mo? Naglabas si Lin Jingchuan ng ilang maikling tawa. Pagpatay sa kalaban, ganito kasagrado ang tama. Nagsimula ito sa isang provokasyon mula sa mga hacker sa ibang bansa. Hindi lang nila nailesutan ng mga depensa. Pinutol nila ang opisyal na homepage ng mga pahayag na nakadesenyo upang mapahiya ang ating bansa. Bago pa man dumating ang anumang opisyal na tugon, nagpa siya ang alliance na magpadala ng kanilang sariling mensahe sa buong mundo. Nanalo kami ng unang pwesto sa paligsahan ilang araw na ang nakalipas, kaya kami ang nangungunang unit sa pagkakataong ito. Nakatalaga kami sa network ng bansa A, pero sa totoo lang, bago pa lang kami dito. Hindi kami masyadong kampante. Medyo nahihiya si Lin Jingchuan habang nagsasalita. Ito ang kauna-unahang pagkakataon nilang mapunta sa ganitong sitwasyon. Kung mabibigo sila, magiging tawa-tawa sila ng buong komunidad ng hacking. Hindi ako masyadong interesado sa premyo. Ang nakakaakit sa akin ay magagamit ang code para tumugon. Gaano pa katagal magsisimula? Tanong ko. Sinuri ni Lin Jingchuan ang oras. Sisiguraduhin ang kabuuang atake sa loob ng 6 na oras. Ngumiti ako at binuksan ang mga aklat tungkol sa programming noong isang araw. Mukhang nag-aalala si Lin Jingchuan na baka mapindot ko ang isang bagay na hindi ko maintindihan. Nagpasya siyang manatili sa aking kwarto. Pinaabot pa niya ang tagapag-alaga upang dalhan ako ng almusal. Gumagawa si Ginang. Lin ng kanyang umagang yoga at narinig ito. Pumikit siya ngunit walang nagsasalita. Pagkatapos ng almusal, umupo ako na may hawak na tasa ng gatas at dahan-daang ininom ito. Sa kabilang dulo ng silid, binuksan ni Lin Jingchuan ang kanyang laptop at nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Kumusta ang kalagayan dyan, Ginang Lin? Sabi mo'y magdadala ka ng isang espesyalista.
Dumating na ba ang espesyalista? Gulo na ako dito. Makikipaglaban tayo sa bansa A. Sa meron tayo, totoo lang, wala akong tiwala. Hindi pa rin nila alam kung paano talaga nanalo ang paligsahan. Lahat ng ito ay nanatiling isang misteryo sa kanila. Pinapanatili ni Lin Jingchuan ang isang mata sa sitwasyon at nagbigay ng katiyakan. Relax. Narito na ang espesyalista. Ngayon lang nagbabasa. Sa narinig nila yon, agad ang kasiyahan sa kabilang dulo. Nandito na ang alamat. Saan? Tingnan natin. Matagal nang gustong ipakita ni Lin Jingchuan ang kanyang sarili. Pinindot niya ang kamera na nakangiti na parang sinasabi ang lahat. Iniliko niya ito para makuha kaming dalawa. Ayan na nga. Tumingin ang iba sa screen at agad na may napansin na mali. Bakit ang liit ng espesyalista? Gusto lang ba nitong sabihin na maliit siya? Tumingin si Lin Jingchuan sa akin at tumango ako kahit hindi pa umaabot sa kanyang baywang. Oo, patuloy pa rin ang paglaki. Hindi mo ba nakikita ang gatas? Hindi talaga mapigilan ng iba na tumawa. Nakapagbigay sila ng tuyo ngunit matatag na sagot. Isang batang henyo tulad ni MS, Lin noon at masipag din. Sa maagang pagbasa na ito, sumagot si Lin Jingchuan nang hindi tumitingin. Tama, kung hindi mo malalaman ang mga pangunahing kaalaman sa programming. Nag-aaral ka ng mabilis, tahimik na tahimik sa kabilang dulo. Matapos ang mahabang sandali, sa wakas ay may nagsalita. Ginoo at ginang Lin, sana huwag mong sabihin na ang espesyalista ay isang bata na hindi pa nawawala ang lahat ng kanilang mga ngipin sa baby teeth. Lin Jingchuan na halos hindi pa natutunan magbasa ng mga karakter sa Chinese, lalo na ang programming. Ngunit hindi talaga niya maaaring sabihin iyon ng malakas. Sobra na para sa kanila. Maniwala ka sa akin. Sabi niya, kamay sa dibdib. Kung sabi niya ay ayos lang talaga. Sa totoo lang, bago ang kahapon, kung may nagsabi sa kanya na isang bata ang pwedeng manguna sa isang atake sa opisyal na network ng bansa A, tatawagin niya silang baliw. Pero pagkatapos ng nakita niya sa mall, ang kalmadong pagtanggap sa panganib, ang tahimik na kahusayan, ang ekonomiya ng salita. Ngayon, tuwing pumapayag ako sa isang bagay, nakakaramdam siya ng kumpiyansa na hindi niya lubos na maipaliwanag. Gayunpaman, hindi nila ito naiintindihan ng kanyang mga kasamahan. Akala nila na wala na siya sa katinoan. Naiintindihan mo ba kung ano talaga ang ginagawa natin? Binubuksan natin ang opisyal na website ng gobyerno ng bansa A. Ang kanilang teknolohiya at cyber infrastructure ay pang-internasyonal na klase. Naiintindihan mo ba yon? Kung mabibigo tayo, ayos lang. Pero kung mahuli tayo, mapupunta tayo sa bilangguan. Mula kang isang makapangyarihang pamilya, may magpapalaya sa'yo. Wala tayong ganitong kales na proteksyon. Sino mang gustong maglaro nito, siya na ang bahala. Nabigo na ang buong koponan. Tapos na sila. Sa una, akala ni Lin Jingchuan na nagbibiro lang sila. Pero isa-isa silang nag-offline at hindi na bumalik. Naitatag ang koponan nung nasa universidad pa sila. Karamihan sa kanila ay mga doktoral na estudyante. Tumingin siya. Matatag sila. Sila ay tumalikod. Pinalaya ni Lin Jingchuan ang kanyang galit. Kayong mga walang pusong duwag. Kayong lahat. Kayo ang gustong bumuo ng grupong ito. Nasa inyo na ang titulo at ayaw nyo nang makipaglaban para dito. Kung aalis ka naman talaga, sana sinabi mo na mula sa simula. Hindi sana ako nagsayang ng oras. Binagsak niya ang telepono. Humihingal at pinigilan silang lahat. Pagkatapos ay bumagsak siya pabalik sa kanyang upuan. Tumingin siya sa akin na tahimik pa rin ang pagbabasa sa tabi niya. Naglabas siya ng maikling mapait na tawa at inabot ang pahina para takpan ito. Pwede mo nang itigil ang operasyon. Tapos na tayo. Tumingin ako pataas, malinaw at naguguluhan ang mga mata ko. Hindi na tayo magiging ilaw pa. Hindi ganun kasimple ang pagiging ilaw ni Lin Jingchuan sa panig niya. Kung ang mga ganap ng matanda ay umatras dito, anong tsansa namin ng dalawa? Marahil ang opisyal na sagot ay isang matigas na pahayag para sa anyo at pagkatapos ay magpapatuloy na lang ang lahat. Kung ganito ang pag-iisip, biglang nawala sa kanya ang saysay ng lahat. Ang pakikipaglaban para sa katarungan ay walang iba kundi isang magandang kasinungalingan. Hindi ko masyadong maintindihan ang kawalang saysay sa kanyang mga mata, pero alam kong hindi tama ang kanyang sinasabi. Ang paggawa ng tama ay hindi dapat nakasalalay kung ikaw ay isang adulto o isang bata. Kung ito ay katulad ng ginagawa ko kahapon, kaya ko itong gawin. Gusto mo pa rin bang sumama sa akin? Ano? Tumingin sa akin si Lin Jingchuan habang nakatitig at kumikindat. Pagkatapos ay nakita niya ang katatagan sa aking mga mata. Ang bigat na nakaupo sa kanyang dibdib ay nawala. Dahan-dahan siyang bumangon. Gawin na natin. Sa pagkakataong ito, buong puso kaming susubok. Binuksan niya ang laptop niya at direktang nag-post sa forum. Unang baril ang aming sisindihan. Ito ay isang paanyaya lamang, wala nang iba. Pero halos agad, mga hacker na narinig ang nangyari ay nagpakita sa mga komento. Narinig nila na lahat ng iyong team ay nag-quit. Ano talaga ang sa tingin mong magagawa mong mag-isa? Palagi kong naisip na may mali sa paraan ng pagkapanalo mo ng titulo na iyon. Mukhang nagsisimula ng lumitaw ang mga bitak. Sige na, bumaril ka muna sa akin. Tingnan natin kung gaano ka katatag. Huhulaan ko, hindi mo man lang mahahanap ang IP ko. Ang mga nasa Alliance Forum ay mga elite. Walang sino man ang nagpasindak sa iba. Magaling si Lin Jingchuan sa kanyang mga kasanayan. Para siyang bata sa harap ng ganitong klase ng mga gago. Handa na siyang magbukas ng manggas at makipaglaban sa kanila noon. Pero napalingon siya at nakita akong nakatutok pa rin sa binabasa ko ng seryoso. Para siyang isang matatag na bagay na biglang pumasok sa kanyang ugat. Naging kalmado siya. Hindi pa panahon para magmalaki. Kailangan niyang makipagtulungan
magtulungan sa akin at magtrabaho ng maayos. Kaya sa susunod na ilang oras, inisa-isa namin ang lahat. Sa 2:00 ng hapon, habang dumarami ang mga panlalait sa forum, isinara ko ang libro ko, lumipat sa pangunahing upuan at binuksan ang lahat ng 4 na screen. Ang buong pag-atake sa isa sa mga pinakamaraming teknolohiyang bansa sa mundo ay nagsimula na. Sa simula, walang gaanong pumapansin. Karamihan ay nakalimutan na ang operasyong ito. Abala ang forum sa pagpapalabas ng galit nito sa koponang umatras. Anong klaseng mga kampyon ng mga ito, mga batang pinalad laban sa madilim na emperador? Tingnan mong mabuti ang sarili mo habang ang tunay na talento ay bumaba na sa ikalawang antas, sino talaga ang haharap sa bansa habang lahat ay abala sa anonymous na debate. May nagpost sa ibaba ng thread. O nawawala na ang website ng bansa ko. Tingnan mo na ngayon. Akala nila ito ay isang biro. Nag-click sila para kunan ng screenshot para pagtawanan ito. At lahat sila ay napahinto nang marating nila ang homepage ng bansa A. Ang buong pahina ay naging malalim na makulay na pula na sumasaklaw sa buong wall hanggang wall at mga piani na namumukadkad, isang klasikong simbolo ng kayamanan at swerte na nasa kasagsagan ng pag-aani. Walang salitang sinabi, puro larawan na agad makikilala ng bawat tao sa bahay. Sino ang gumawa nito? Kamangha-mangha ito, mga piani na namumukadkad ng buong buo na nagdarasal ng mapayapang buhay sa iyo. Mabuting tao. Dumaan ng nanay ko, tiningnan lang at pinuri ang bansa A sa kanilang panlasa. Buong buo nang nagbago ang tono ng usapan. At saka muling lumitaw ang orihinal na nag-post. Unang shot, 3 salita. Pinatay nito ang lahat ng tahimik. Kailangan ng sandali para maunawaan. Ang atake ay dumating sa eksaktong oras na napagkasundoan. At talagang nagawa ito ng pangunahing unit. Walang sino man ang handa para doon. Walang oras para maproseso ang lahat ng iyon. Lahat ay nagmadaling bumalik sa kanilang mga istasyon, pamwesto para saluhin ang natitirang mga target ng sunod-sunod. Sa ikalawang palapag ng bahay ni Lin. Tapos ng iPost ni Lin Sharon ang kanyang sagot, bumaluktot siya sa kanyang upuan at ngumuso. Hindi niya mapigil ang ngumiti. Tiningnan niya ako na nagtatrabaho ng masigasig. Nakatuon ang mga mata sa larawan sa telepono, matatag ang daliri sa mga pindutan. Paano ba gumagana ang ulo mo? Walang teksto, puro larawan at yung pinaka-perpektong nakatutok pa, kaya tumatawa siya ng sobra na sumakit na ang tiyan niya. Inilingon ko ang ulo ko sa kanya. Ang aking madilim na mga mata ay puno ng tunay na pagkalito. Ipinaliwanag ko dahil hindi ko mabasa ang kanilang wika. Tama lang para sa isang bata na kakapagtapos lang matutunan basahin ang sarili nilang wika. Medyo mahirap ang isang banyagang wika. At sinabi mo na ito ay isang larawan ng pagbati. Maraming bulaklak ito. Ang ganda-ganda talaga nila. Ay buong tapat na inangat ang kanyang telepono. Nagpanggap si Lin Sharon na uubo at bahagyang lumingon na parang nahihiya. Noong una kong tinanong siya kung paano nagbabatian ang mga tao online, inakala niyang nagkakatuwa lang ako at binigay niya sa akin ang isang folder ng mga pinakamasiglang meme na larawan niya. Hindi niya inaasahan na magiging tapat talaga ako dito, pero naging perpekto ang resulta. Pagkatapos nyun, tahimik kong pinino ang mga larawan, inaayos ang mga visual habang sabay na tinatanggihan ang bawat pagtatangka mula sa bansa A na maibalik ang kanilang datos. Para sa akin, kaya ko naman, hindi pa nga masyadong mahirap, pero halatang nawawala na sa katinoan ng technical team ng Country A sa kabilang panig. Sa isang punto, lumabas ang isang opisyal na pahayag. Sapat na ang narating nito, agad na alisin ang limitasyon. Hindi ba natin pwedeng makipag-usap ng mapayapa? Pinanood ni Lin Sharon ang mga komento at nagtawa ng malakas. Dapat naisip na nila yon ng mas maaga ang mapayapang pakikipag-ugnayan. Kagad pagkatapos maglabas ng opisyal na pahayag ang media ng bansa A, aktibo nilang susubaybayan at hahanapin ang mga responsable sa cyber intrusion. Nanginginig si Lin Sharon at tiningnan ang anti-tracking system na kakalagay lang namin. Lumapit siya sa akin, magiging matibay ba ang anti-tracking system na ito? Mukhang kahanga-hanga ang code, tunay na kamangha-mangha. Pero paano kung may mas magaling pang tao ang bansa A, hindi ko siya ni-reassure. Sa halip, tumango ako, hindi ko alam. Kaya gagawin kong mas maganda pa ang mga larawan. Tumingin si Lin Sharon sa akin. Ano naman ang kaugnayan niyan sa lahat? Naisip ko, ang magagandang bagay ay nagpapakita ng katapatan, ang katapatan ng isang pagbati. Naramdaman ni Lin Sharon sa sandaling iyon na ako ang pinakatunay na taos-pusong tao na kanyang nakilala. Ngunit ang mundo ng mga adulto ay mas komplikado kaysa sa anumang maiisip ko. Umupo siyang diretso, hindi na nakayuko, hindi na komportable. Pinanood niya ang aktibidad ng Country A sa real time, naghahanda sa posibleng pagdating ng mga pulis sa pintuan. Naramdaman ko ang kanyang takot. Huminto ako sa pagsusulat at tiningnan siya. Pwede ka nang umalis. Kung natatakot ka, maaari kang umalis. Kahit pa mahuli ako, hindi ako magsasalita tungkol sa'yo. Tumingin si Lin Sharon sa akin at nagtagpo ang aming mga mata. Ang hiya sa pag-aatubili ay biglang bumalat sa kanya. Sige na, kung hindi ka matatakot kahit na isang batang tulad mo, bakit naman ako, sa pinakamasamang kaso, magkasama tayong mahuhuli? Pinigilan niya ang kanyang determinasyon at muling nagkaisa. Pero habang tinitingnan ko siya, gusto kong sabihin na hindi kami magkapareho. May pamilya siya. Kung may mangyari sa kanya, magdadalamhati ang mga tao. Ako ay isang ulila na walang mawawala. Kahit mamatay ako, walang makakapansin. Kaya hindi ako natakot sa anumang panganib. Biglang may pribadong mensahe na pumasok sa forum. Binuksan ni Lin Sharon ito. Isa pang hacker mula sa ibang unit. Oy,
nandyan ka na. Anong anti-tracking system ang gamit mo? May posibilidad bang maibabahagi mo ito? Mukhang pamilyar ang username. Isa sa mga taong nang mura sa kanya sa thread. Isinara niya ang mensahe nang hindi sumasagot. 2 minuto ang lumipas, isang panibagong mensahe. Parehong hiling. Ngumiti si Lynn Sharon. Bakit lahat ay pumupunta sa akin? Pumunta ka sa Dark Emperor. Siya ang pinakamataas at pinaka-teknikal na kasapi sa buong forum ng Alliance. Noong huli, kung hindi siya nadapa sa isang buta sa kanilang depensa, walang duda na mapupunta sana ang titulo sa kanila. Agad na sumagot ang sagot. Ang Dark Emperor ang unang nahuli. Mukhang nakabuo ang bansa ay ng isang bagong programa sa pagsubaybay at tahimik na ibinenta ito sa ilang iba pang mga bansa. Pagpasok namin, pinatalsik kami na parang mga aso. Kayo lang dalawa ang natitira na nakatayo. Sa puntong ito, nagkaroon ng ilang mga ekspresyon sa mukha si Lynn Sharon na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan niyang pinturning ang ulo at tumitig sa akin. Nabigla, hindi niya ito inaasahan. Habang natatakot at tahimik na nagdududa siya sa akin, tila nakaupo siya sa pinakaligtas na daungan na mayroon. Chen, ang hindi ka talaga totoo. Hindi mapigilan niya ang sarili at niyayakap ako. Kung hindi lang halatang halata na ayaw ko ng pisikal na pakikipag-ugnayan, sana'y buong-buo niyang nilakad ang landas na iyon. Yakap, higpit, pag-angat sa akin mula sa lupa sa gitna ng agarang krisis. Tapos na. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-isip tungkol sa iba. Ipinaliwanag niya sa akin ang buong sitwasyon at sinigurong idagdag na syempre karapat-dapat kaming hindi ibahagi ito. Sila ang unang tumingin ng mababa sa atin. Huwag kang makaramdam ng pressure tungkol dito. Wala siyang pasensya sa panghuhusga ng guilt pero pagkatapos ko itong pag-isipan, naisipan kong ibahagi pa rin ito sa kanila. Ito ba ang pagiging ilaw? Tama. Nakangiti si Lynn Sharon. Hindi niya inaasahang iniisip ko pa rin yon. Tumingin siya sa mga seryosong mata ko at ngumiti. Oo, sa ngayon ikaw ang liwanag. Isang maliwanag, kumikislap na magandang ilaw ng kung ano ang kaya maging ng tao. Sa alas 5 ng hapon, tuluyang nagtapos ang 3 oras na cyber siege. Sa mga target na site, lumitaw ang mga maliwanag na pulang bandila. Walang panlalait, walang banat. Ang unang site na tinamaan ay nagpakita pa rin ng mapayapang larawan ng PNE na buong-buo ang bulaklak. Ang mga nanonood mula sa bahay ay halos lahat ay pumupuri sa dangal at katatagan ng buong operasyon. Kumpara sa mga dayuhang hacker na nagsimula sa pampublikong insulto, ang tugon na ito ay nanalo sa isang ganap na ibang antas. Marahil ay nagpapasalamat ang ating sariling opisyal na mga channel na walang masyadong masama ang nangyari at nanatiling tahimik. Kinabukasan, pinalitan na ang banner sa homepage ng disenyo ng PNE at naging trending topic na ang orihinal na post ni Lynn Sharon sa forum. Lahat ng ID na nagbiro sa kanya ay tahimik na. May ilan na tuluyang nagtanggal ng kanilang mga post. Ang iba naman ay nagpasalamat kay Lynn Sharon sa pagtanggap sa kanilang pagkakaibigan at pagtulong sa kanila. Hindi niya tinanggap ang papuri. Direktang sumagot siya sa bawat isa. Huwag mo akong pasalamatan. Hindi ako yun. Ang bunso kong kapatid ay mapagbigay. Siya ang nanguna sa pag-atake. Maraming beses binasa ng mga tao ang mensahe pero hindi pa rin nila maintindihan kung totoo bang kapatid o kay barkada lang. Walang problema kung nagpapakita ka lang ng relasyon. Nag-post si Lynn Sharon ng reaksyon na nakataas ang mata at sinabing tunay kong biological na kapatid. May ideya ang mga tao tungkol sa edad ni Lynn Sharon. Kaya mas mahirap intindihin ang ideya ng kanyang maliit na kapatid. Anong edad ng kapatid mo kung hindi ka naman nagdududa? Tumingin si Lynn Sharon sa maingat nilang tanong at sinagot ng buong kumpiyansa. Ngayong taon, 10 taong gulang na siya. Ang sagot na iyon ang sumire sa buong forum ng Alliance. Lahat ng self-proclaimed genius sa komunidad na iyon ay kailangang harapin ang katotohanan na ang operasyon na kanilang nasaksihan, ang naglaban sa buong mundo, ay pinangunahan ng isang bata. Kahit anong anggulo nila tignan, hindi ito kapani-paniwala. Ngunit pagkatapos ng nangyari, walang sino man ang nangahas na tanungin si Lynn Sharon muli, at tiyak na walang sino man ang nagmura sa kanya. Gayunpaman, maraming pribadong mensahe ang nagtatanong kung binibenta ang anti-tracking na programa. Pagkatapos ng kanyang paliligo, pumatok si Lynn Sharon sa pintuan ko. Nakita niya akong nakabalot sa maliit na asul na kumot, nakaluhod sa kama kasama ang isang librong larawan. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng konting di paniwala. Nagtataka kung totoo nga ba lahat ng nangyari ngayong araw. Nang tiningnan ko siya, bumalik siya sa sarili niya. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. Kaya ang programa, binibenta mo ba ito? Oo, hindi ko akalain na pwedeng bilhin at ibenta ang code. Niyayakap ko ang aking libro at tanong ko, mahalaga ba ito? Tumawa si Lynn Sharon. Alam niya na ang tanging sukatan na nasa isip ko ay mga merienda. Binigyan niya ako ng konkretong paghahambing na humigit kumulang 10 beses ang dami ng meryendang karaniwang binibili mo. Nagniningning ang aking mga mata. Magbebenta ako ng maganda. Sa ngayon, mapupunta ang pera sa account ko. Bukas dadalhin kita para buksan ang sarili mong negosyo. Nagbigay siya ng thumbs up at isinara ang pinto. Inisip ko sa isip ko, 10 bag ng meryenda, isang ngiti ang sumilay sa aking mukha. Mas nakakabuti ito kaysa sa kahit anong kwento ng engkanto. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising, nagugas at handa na. Pagkatapos ng almusal, umupo ako ng maayos sa sofa at naghintay. Parehong nagulat sina Lin Bingwen at Ginang Lin nang makita ko. Tinanong ni Lin Bingwen si Chen kung bakit siya gin-icing ng maaga. Iningatan ko ang aking tasa ng gatas at tahimik na nagsabi na naghihintay kay Lin Sharon, isang bagay na halos hindi mapapansin ang dumaan sa noo ni Lin Bingwen. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, dapat mo siyang tawaging ate mo. Tumitig ako sa kanya nang walang salita. May paraan ng mga madilim kong mata na tumingin ng diretso sa isang tao. Lin Bingwen ay nag-iba ng posisyon at napailing ng walang sigla. Aba,
hindi na kailangang pilitin pa. Siguro nagsi-slow adjust ka pa rin. Tumalikod siya habang bumaba si Lin Sharon sa hagdan. Tinawag niya siya. Naghihintay si Sharon Chen para sa'yo. Maglalakad ba kayo ng magkasama? Oo, lalakad kami. Si Lin Sharon ay kalahating tulog pa rin. Kagabi, nabili na ang programa. Lahat ng mga taong sobrang arogante noon ay unti-unting lumalapit sa kanya isa-isa. Hindi nito mapigilan ang pag-ungol habang nakatulog hanggang madaling araw. Sabi niya na basta-basta na lang na nagbukas ng bank account para sa kapatid ko para may deposit na pera. Si Mrs. Lin, na matagal nang nakatungo sa tabi ng bintana, binuksan ang mata niya at nagdeposito ng pera. Ano ang kaugnayan niya sa pananalapi ng pamilyang ito? Wala nang lakas si Lin Sharon na makipag-ugnayan sa kanyang ina ngayong umaga. Inikat niya ang mata at pumasok sa hapagkainan. Sumunod si Mrs. Lin at umupo sa tabi niya, nagsasalita ng taimtim na pakiusap. Sharon, sa'yo ang pera na yon. Huwag mo lang ibibigay sa iba. Kung kailangan mong ibigay ito sa iba, ibigay mo kay Jingshen. Hindi ka lang basta-basta nagkakamali kung saan siya nagmula. Mama, kailangang may hangganan ng paboritismo. Wala nang pasensya si Lin Sharon kahit sa unang oras ng umaga. Pinutol niya ng diretso. Si Chen ang tunay mong anak, sabi niya ng diretso. Anong ginagawa mo na parang magnanakaw siya? Walang maganda si Mrs. Lin nasagot dyan at hindi niya masabi ang katotohanan ng malakas. Tumingin siya kay Lin Bingwen para sa suporta. Pumunta si Lin Bingwen at niyayakap ang balikat ni Lin Sharon. Nag-aalala lang ang nanay mo na nag-iingat ka sa paggasta, sabi niya ng maingat. Bata pa siya. Bakit niya kailangan ng bank account? Hindi na lang niya pwedeng ilagay ang baon niya sa isang drawer kasi hindi sapat ang drawer. Nababa ang kanyang depensa at nasabi niya ito nang hindi nag-iisip. Iba talaga ang aking kapatid. Kumikita na siya ng 10-10 milyon sa pagbebenta ng software online. Mas praktikal ang isang account. Ano, parehong naging matigas sina Lin Bingwen at Ginang Lin. Hindi makapaniwala sa kanilang narinig. 10-10 milyon mula sa pagbebenta ng software, isang bata mula sa hangganan na walang kahit ano, pero walang dahilan si Lin Sharon para magsinungaling. Nagpalitan ng tingin ng mag-asawa. Namatay ang kanilang mga pagtutol sa kanilang mga lalamunan. Pinisil ni Lin Bingwen ang balikat ng kanyang anak na babae na may mahal na tingin. Sa wakas, parang isang tunay na nakatatandang kapatid na si Sharon. Dahil pupunta ka naman sa bangko, ayos na ang pagpaparehistro niya at pagkatapos niyan magiging tunay na pamilya na tayo. Simula noong pagbabalik ko, hindi na nabanggit ang usapin ng rehistro ng sambahayan. Akala ni Lin Sharon nakalimutan na niya ito. Ngayon narinig niya ito, tumango siya, kontento. Sige, bahala na ako. Natapos ko ang gatas ko sa sala, nakataas ang ulo habang pinapanood ang mainit na eksena nilang tatlo. Ang aking madilim na mga mata ay sumalubong sa liwanag ng umaga gaya ng mga pusa, kumikislap ng isang maliwanag at hindi maintindihang bagay. Pagkatapos ng almusal, nagbihis si Lin Sharon ng casual na damit at pinangunahan ako palabas. Hihila ko ang manggas niya at tiningnan ko siya pataas. Hindi ito. Maghintay. Walang ideya si Lin Sharon kung ano ang ibig kong sabihin pero sumunod siya sa akin sa gate. Tahimik na dumaan ng Rolls Royce sa tabi. Nang huminto, lumitaw ang maayos at magalang na mukha ni Yun Raiyao. Ngumiti siya at nag-wave sa akin. Talagang masaya akong nakipag-ugnayan ka. Kumusta naman ang mga nakaraang araw? Tumango ako at lumapit para buksan ang pinto pero medyo masyadong mataas para sa akin ang pag-akyat. Lumapit si Lin Sharon na may paninibuguing tingin, binuksan ang pinto at inakyat ako. Nagsasagawa kami ng mga gawain. Bakit kailangan mong isali siya? Akala mo hindi ko kaya ang ganitong kasimple? Nagsungit siya habang naglalakad mula sa pintuan hanggang sa kanyang upuan. Tahimik akong umupo sa gilid. Nang umalis ang sasakyan sa gate ng bahay, bigla kong sinabi, hindi ako ang iyong kapatid. Pinipigilan ni Yun Raiyao ang sasakyan. Lumiko siya upang hanapin si Lin Sharon na parang nakakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi maintindihan kung bakit bigla kong nasabi yon. Itinaas ko ang kamay ko at itinuro si Yun Raiyao. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Pinunasan ni Yun Raiyao ang ilong niya. Pakiramdam niya ay napalibutan siya ng husto, pero ideya niya ito mula sa simula. Siya ang nagmungkahi nito. Kaya nang huminto ang sasakyan, inilabas niya ang lahat. Lahat. Pagkatapos, niyakap ni Lin Sharon siya at pinagsasapak ng ilang matitibay na suntok. Halos makalabas si Yun Raiyao na may sugat sa loob bago natapos ang laban. Nagplano kayong dalawa na lokohin ako. Galit na galit pa rin si Lin Sharon, pakiramdam niya na ang lahat ng nararamdaman niya ay nakatayo sa isang kasinungalingan. Hinawakan ni Yun Raiyao ang kanyang tiyan. Ang kanyang ekspresyon ay nasa pagitan ng sakit at kawalang taya. Noong panahong iyon, natakot ako na maaaring sundan ng mga kasamahan ng baril ang pulis pabalik sa kanya. Gusto ko lang siyang mabigyan ng proteksyon. Kapag lumabas na ang resulta ng DNA, dadalhin ko siya para tumira sa atin. Galit na galit pa rin si Lin Sharon. Anong ulat ng DNA? Sabi niya ng mabilis. Ang pagsusuri ng DNA. Binanggit ng ama ko na nakita niya ang resulta ng sayo kahapon. Naging mas madali ang sakit para mapansin ni Yun Raiyao na may hindi tama. Tumuwad siya at nakasimangot. Hindi mo sinabihan ng iyong ama tungkol sa resulta. Dumating na ang ulat kahapon. Kung nalaman ni Lin Sharon ang katotohanan, iba na sana ang kanyang magiging reaksyon ngayon. Binuksan ni Lin Sharon ang kanyang bibig. Lahat ng init na iyon ay naging malabo at magulo. Hindi ko alam ang anumang bagay. Wala siyang sinabi kahit isang salita. At kaninang umaga, sinabi niya sa akin na magparehistro si Chen sa sambahayan. Maingat akong nagsalita mula sa aking sulok. Gusto nilang ipahayag na ako ay akin. Ano? Tumigil si Yun Raiyao.
Bakit? Hindi pangkaraniwan ng pamilya Lin. Sila ay may matagal ng yaman. Henerasyon-henerasyon na. Kahit isang ampo na anak sa kanilang bahay ay hindi magkukulang sa anumang bagay. Kaya bakit tatanggapin ng isang ganitong pamilya ang isang batang walang kaugnayan sa kanilang dugo? Hindi na kailangang manggaling pa ang sagot sa akin. Naiintindihan na ni Lin Sharon ito. Sabi niya nang nakanganga ang ngipin. Gusto nila ang mana ng patriarka. Ang mga salita ay tumama kay Yun Rayao na parang isang agos. Isang pamilyang nakikibaka para umangat. Hindi nakakagulat na si Lin Bingwen kahit nakabilang sa pangunahing angkan ay gagamit ng ganitong paraan. Dahil sa pagkalugi ng kumpanya kamakailan, kailangan niya ang ari-arian ng patriarka upang mabilis na makapag-angat. Ito ay mga lihim ng pamilya. Hindi ito yung uri na pwedeng pasukin ng isang dayuhan. Pinanood ni Yun Rayao habang si Lin Sharon ay nagbago mula sa galit hanggang sa pagkawasak, bumaba sa upuan. Wala nang masabi. Bumaling si Yun Rayao at nagpatuloy sa pagmamaneho. Matapos ang mahabang katahimikan sa sasakyan, lumingon si Lin Sharon sa akin. Bakit mo sinabi ang totoo sa akin? Hindi ko masyadong maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sinasabi ko sa kanya ng tapat, ayokong mairehistro sa sambahayan ng pamilya Lin. Naiintindihan agad ni Lin Sharon. Ang alaala ng biglaang init ng kanyang mga magulang matapos makita ang ulat na iyon ay nagpasikip ng kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, sabi niya nang nakanganga ang ngipin. Hindi ko kukunin kahit isang sentimo sa iyo at hindi ko rin sila papayagang gawin yon. Tumango ako at tinitigan siya ng matatag. Iba ka sa kanila. Magandang tao ka. Tumingin si Lin Sharon sa akin. May naabot sa kanya sa mga salitang iyon. Bahagyang bumaba ang pait. Inisip niya, kung ganun, magparehistro ka na lang ng sarili mong bahay, hiwalay sa iba. Mula sa harap, nagbigay si Yun Rayao ng isang kapaki-pakinabang na payo. Para maging pinuno ng sarili mong sambahayan, kailangan mong magmay-ari ng ari-arian. Ano ba talaga yon? Hindi rin ito ang unang beses na nakipag-ugnayan si Lin Sharon dito. Agad kong naintindihan. Lupa, bahay. Kaya kailangan mong bumili ng ari-arian, nilinggan ni Lin Sharon nang nakasimangot. Mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Ngumiti si Yun Rayao at tumingin sa akin sa salamin sa likod. May kamag-anak akong nagmamay-ari ng real estate. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, dadalhin kita para makita. May naramdaman akong kumilos sa loob ko. Halos walang pag-aatubili akong pumayag. Siyempre, ang tiyo ni Yun Rayao ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang pinakamalaking developer ng real estate sa lungsod. Tatlo kaming pumasok sa sales hall. Tumawag si Yun Rayao at bumalik. Sa kasamaang palad, nasa biyahe siya para sa negosyo. Hindi siya makakarating. Pero may inayos siyang magpapaliwanag sa atin. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako nagmamadali. Lumakad ako papunta sa salamin na display case sa gitna ng pasilyo at yumuko, pinag-aaralan ng mga modelong gusali sa loob ng may pag-usisa. Habang lumalaki ako, nanirahan ako sa isang bahay na isang palapag na gumuho na may mga bakas ng sunog sa lahat ng sulok. Araw-araw, huhugasan niya ang isang maliit na bahagi ng pader hanggang sa maging malinis. Kapag naging malinis na lahat, sabi niya sa akin, magiging tahanan natin ito. Hindi ko maintindihan basta may bubong na nagsisilbing proteksyon sa hangin at ulan. Mukhang ayos na sa akin yon. Kaya tinanong ko siya, pwedeng maging tahanan ng isang lugar dahil nandito tayo ni, naalala ko na ang kanyang mga mata ay mainit at mabait pero tumango pa rin siya. Sabi niya, tanging isang tamang bahay lang ang pwedeng tawaging tahanan. Isang malinis, mainit, at mapagpatuloy na lugar. Iyon ang dahilan kung bakit gustong pumasok ng mga tao at maging pamilya mo. Gusto kong sabihin na hindi ko kailangan ng bagong pamilya. Hanggat nandoon siya, sapat na yon. Pero hindi kailanman tuluyang natanggal ang usok sa pader bago siya umalis. Lahat ng mga taong yon, pagkatapos kong manirahan sa isang kubo sa likod ng nayon o magbantay buong magdamag sa daan ng nayon bilang tagapagbantay, wala talaga akong tahanan. Ngayon, habang tinitingnan ng mga magagandang modelong ito, naisip ko na kung bumili ako ng bahay na katulad nito, magugustuhan ng matanda ang tumira dito. Bigla na lang may pumasok sa tabi ko. Sa totoo lang, kaninong anak ito na naglalaro at nagdudulot ng gulo, siya ang sumalpok sa akin, pero siya pa ang unang nagreklamo. Hinawakan niya ang kanyang palda at nagpasiklab. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng suot mong ito? Kaya mo pa bang mapalitan ito kung masira man? Isang sales assistant ang nagmamadaling lumapit upang humingi ng paumanhin. Pasensya na po, miss. Ito ay isang pagkukulang sa aming pamamahala. Pakiusap, hayaan nyo kaming ayusin ito. Lumapit ang isa pang kawani at yumuko para tanungin kung nasaan ang mga magulang ko. Ang pagpapakalma ay isang bagay lang. Biglang sumingit ng malakas ang babae. May utang sa akin ang batang ito ng isang paghingi ng tawad. Kung hindi siya paparusahan ng kanyang mga magulang, gagawin ko. At huwag mong subukang pigilan ako. Personal kong kilala ang iyong manager. Binato niya ang pangalan ng manager na parang sandata. Nakataas ang chin. Lahat ng empleyado sa sahig ay napaatras. Nasiyahan sa epekto, itinaas niya ang balikat at nilakad ako. Tiningnan niya ako ng walang pagtatago ng paghuhusga. Pamcheng Realty, pinapayagan ng kahit sino sa mga araw na ito. Tingnan mo ikaw na maingay na maliit. Sigurado akong dinala ka dito ng mga magulang mo para makita kung paano mamuhay ang kabilang banda. Nakakalungkot sabihin, tulad mo, kahit buong buhay mong magtrabaho, hindi ka pa rin makakabili ng banyo sa building na ito. Nararamdaman ko ang mabigat na amoy ng kanyang pabango. Sa ilalim nito, may bahagyang pamilyar. Tahimik akong umatras ng kalahating hakbang at humarap sa kawani sa tabi ko. Mahal ba dito ang mga banyo? Napalingon ng katulong, tumingin sa seryosong mukha ko at biglang natawa ng malakas. Hindi natuwa ang babae. Paumanhin. Anong itsura niyan? Hindi mo ba nakikita na nasa gitna ako ng pagpalo sa kanya?
Inutusan niya ang assistant sa gilid at niyayakap ang aking tainga. Ramdam ko ang galit, nilinggan ko ng instinto at hindi niya naabutan. Sa likod niya ay ang salamin na display case. Nabigla, siya ay nadulas at direktang bumangga dito. Nabigla ang lahat sa hall. Nakagat ng tuhod ng babae ang sulok ng cabinet at dumyugo ito. Ang kalbo na lalaki na kasama niya ay nagpanik at hindi alam ang gagawin habang umiiyak siya. Itinuro niya ako at umiyak, mahal, ginawa ng napakasamang batang ito sa akin. Kailangan mong makamit ang hustisya para sa akin. Nagalit ang walang buhok na lalaki sa mga tauhan, ang mukha ay nakasimangot. Bakit hindi mo pa siya tinatapon? Dalhin mo dito ang mga magulang niya para humingi ng tawad at magbayad, o sasampahan ko sila ng kaso hanggang sa ilalim ng lupa. Nagpalitan ng mga kawani ng hindi komportableng mga tingin. Isa sa kanila ang nagsimulang paalisin ako, umaasang mapapawi ang tensyon sa sandaling iyon. Pagkatapos, dalawang kahangahangang batang babae ang pumasok sa pintuan, parehong may mas madilim na ekspresyon kaysa sa isa't isa. Sa ilang malalaking hakbang, nasa harap ko na sila, magkatabi, naghaharang sa anumang daan papunta sa akin. Hinawakan ni Lin Charan ang kape sa kaliwang kamay niya. Aba, may tapang talaga ang isang taong magpapalayas ng tao na parang sa kanya ang lugar. Akala ko hindi negosyo ng pamilya mo ang Pongcheng Realty. May maliit na cake sa kanang kamay niya. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan ng diretso ang kalbo. Naging matigas ang kalbo. Miss Lin, nandito ka na ba? Siya ay lumingon kay Yoon Ruiao sa kanyang tabi at muling nabigla. Miss Yoon Rin. At ano ang ugnayan mo sa batang ito? Bihira gamitin ni Yoon Ruiao ang kanyang pangalan bilang armas. Ngayon ay naisip niyang gumawa ng pagbubukod. Ngumingiti siya ng maganda. Niligtas niya ang buhay ko. Hindi magpapatalo si Lin Charan. Kakagraduate lang ng aking kapatid na biolohikal. Nagsimula ng pawisan ng todo ang kalbo. Tiningnan ni Yoon Ruiao ang ekspresyon niya, saka tumingin sa babaeng nakaupo sa malapit. Hindi nagbago ang kanyang ngiti. Akala ko ang isang taong gagawin ng ganitong karangalan ay ang iyong asawa. Nang marinig yun, nagbago ang kulay ng mukha ng walang buhok na lalaki. Agad siyang tumayo ng instinctively. Umiiyak siya ng paulit-ulit. Pasensya na po, Ginang Lin. Hindi ko akalain na ito ang batang Panginoon ng pamilya Lin. Kung alam ko lang, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pinanatili ni Lin Charan ang kanyang postura ng kasing taas ng babae, kung hindi pa nga mas mataas at ang kanyang boses ay lumabas na malamig. May ginawa ka ba? Bakit ikaw pa ang humihingi ng tawad? Hayaan ang tunay na may pananagutan ang tumindig. Oo, syempre. Pumikit siya at hinalikan ng braso ng babae. Humingi kagad ng paumanhin sa batang Panginoon. Akala mo ba talaga na siya ay isang taong kaya mong talikuran? Anong iniisip mo? Galit na galit siya. Siya ang lumikha ng gulo na ito, pero mas galit pa ang babae. Hinailan niya ang kanyang braso palayo. Anong tingin mo sa ginagawa mo? Masakit yun. Nang maharap sa titig ng lahat, itinataas niya ang kamay at sinampal siya sa mukha. Walang silbi. Hindi mo nga maprotektahan ang sarili mong babae. Anong silbi mo? Ang matalim na tunog nito ay ikinagulat ng lahat sa silid. Nakikita na ng mga tao ang mga bagong mayaman na lalaki na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Kaunti lang ang nakakita na siya ang namumuno. Lalong namula ang mukha ng kalbo. Numuko ang kanyang bibig. Ikaw. Pinagdiskit niya siya sa tabi. Lumayas ka sa daan ko. Tapos na ako sa inyo. Tumigil na sa pagharang ng tanawin. Pagkatapos ay lumingon siya kina Yoon Ruiao at Lin Charan. Tinuturo ang kanilang direksyon gamit ang kanyang pulang kuko. At kayong dalawa, huwag kayong aalis. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nagtinginan sina Yoon Ruiao at Lin Charan. Bihira sa lungsod ang makakaya talagang suportahan ng ganitong banta laban sa kanila. Inilabas ng babae ang kanyang telepono at tinawagan ito ng may kasanayang paulit-ulit na ginawa. Ilang minuto ang lumipas, isang tao ang nagmadaling pumasok sa pasukan. Agad na nagtayo ang mga tauhan. Magandang hapon, manager. Ang lalaki ay nasa paligid ng 40, payat, nakasuot ng suit. Ngumiti siya ng pasulyap sa silid, saka lumapit sa babae at nagpakita ng mapagpanggap ng ngiti. Ikaw ang nakasakit sa sarili mo. Sabihin mo lahat, ako na bahala. Huwag mong hayaang maapektuhan ka nito. Hindi ko kayang makita kang ganito. Ang pagtatanghal ay napakagaling na naging berde ang mukha ng kalbo. Ngunit ang tagapamahala ng Pengcheng Realty ay hindi rin isang taong pwedeng niyang salungatin. Inilapat niya ang kamay sa pisngi niya at tahimik na nagngangalit sa gilid. Ibinigay ng babae ang kanyang bersyon ng pangyayari, pinalalabis at humihingi ng katwiran. Kung hindi ko makuha ang gusto ko ngayon, huwag na kayong makipag-ugnayan sa akin muli. Siyempre, hayaan niyo na sa akin lahat. Nakangiti ang manager. Para siyang nakaluhod at nagsusumamo na parang tapat na lingkod. Pagkatapos ay humarap siya kina Yoon Ruiao at Lin Charan, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang nakasimangot. Ito ay isang sentro ng pagbebenta ng mamahaling tirahan. Hindi ito ang tamang lugar para sa mga bata. Nakagulo ka sa aming kliyente at nararapat lang ang paghingi ng paumanhin. Halos mapatawa na si Yoon Ruiao. Ang dami mong handang talumpati. Hindi mo ako kilala. Ang apelyido ng tatay ko ay Yoon. Kilala niya ang iyong boss. Ang mga pamilya ng Yoon at Yuan ay konektado sa pamamagitan ng kasal, tamang ugnayan. Matagal nang napuntahan ni Yoon Ruiao ang gusaling ito. Sa paalala, may naalala ang manager. Nagbago ang kanyang ekspresyon, may bahid ng hirap na dumaan sa kanyang mukha. Pagkatapos ay umungol ng malamig ang babae sa kanyang likuran at muling nanigas ang kanyang gulugod. Kahit sino ka man, sabi niya ng matatag, pinapahalagahan ng Pengcheng Realty ang kanilang mga kliyente. Humihingi ako sa iyo na mag-sorry kaagad. Bahagyang nanigas ang itsura ni Yoon Ruiao. Nagmumukha ng nakakahiya ito. Tumingin siya kay Lin Charan sa tabi niya na tila sobrang nasisiyahan dito at bulong, mukhang hindi rin gaanong mahalaga ang pangalan mo dito.